Sino ka ba, hindi kita kilala, Maristela, anak, ilayo mo sa akin ang babaeng ito. Ang boses ni Doña Amalia ay parang matalim na kutsilyong humiwa sa katahimikan ng marangyang bulwagan. Napatigil si Tessa, ang kanyang kamay ay nanigas sa ere habang pilit na inaayos ang nagulong kwelyo ng blusa ng kanyang ina. Hawak niya sa kabilang kamay ang isang maliit na lalagyan ng paboritong sapin-sapin ni Amalia na madaling araw pa lamang ay maingat na niyang inihanda. Ang tamis ng kakanin na simbolo ng kanyang pag-aaruga ay tila naging mapait na lason sa kanyang lalamunan. Nanigas ang kanyang buong katawan sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw ng Manila Convention Center. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging kasing bigat ng tingga at ang hangin sa paligid ay tila naglaho, iniwan siyang humihingal sa gitna ng libu-libong mapanghusgang mata. Paano mo ipaglalaban ang isang taong binura ka na sa kanyang sariling alaala? Sa paligid nila, ang bulong-bulungan ng mga piling panauhin ay parang dagsa ng mga bubuyog na nagdadala ng kamandag. Ang 3 taon ng pangungulila ni Tessa sa Singapore, ang bawat gabing halos hindi siya makatulog para lamang makapag-ipon ng sapat na puhunan, ay gumuho sa loob lamang ng isang sandali. Nakita niya ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Maristela Fuentebella habang marahang inakbayan nito ang kanyang ina. Mama Amalia, huwag po kayong mag-alala. Narito lang ako. I'm here. Your daughter is here. Malambing na bulong ni Maristela, sapat na para marinig ng mga mikropono sa paligid. Lumingon si Tessa kay Ignacio, ang lalaking minsan niyang tinawag na asawa at katuwang sa pangarap. Ngunit walang kahit anong bakas ng awa sa mga mata nito. Inilapag ni Ignacio ang isang makapal na folder sa podium. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay tila hatol ng kamatayan para kay Tessa. Tessa, let's be professional here. Simula ni Ignacio, ang boses ay malamig at walang emotion. You came back here as an investor, but you're using your mother's condition to manipulate the board. Nakita mo naman kahit ang sarili mong ina natatakot sa iyo. Just sign the waiver. Bitawan mo na ang karapatan sa lakbay-aral at hindi na namin itutuloy ang kasong exploitation laban sa iyo. Mula sa unahang upuan, tumayo si Doña Eulalia Vergara. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang nagmamalasakit na matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Iho, huwag kang masyadong matapang. Intindihin natin si Tessa. Baka masyado lang siyang nabulag ng ambisyon sa ibang bansa, kaya nakalimutan na niya kung paano maging isang mabuting anak. Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Tessa sa lalagyan ng kakanin hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa plastic. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang manatiling tuwid. Hindi siya pwedeng bumagsak ngayon. Manipulate ulit ni Tessa, ang kanyang boses ay paos ngunit puno ng dangal. I am the one who built Lakbay-Aral. I built it for the teachers, for my mother's legacy. Kinuha niyo sa akin ang lahat 3 taon na ang nakalilipas. Pati ba ang alaala ng ina ko, gagawin niyo ring negosyo? Biglang bumukas ang dambuhalang screen sa likuran nila. Isang video ang nagplay. Doon ay makikita si Doña Amalia nakaupo sa isang madilim na silid, umiiyak, at paulit-ulit na sinasabing pinipilit siyang pumirma ni Tessa sa mga dokumentong hindi niya naiintindihan. Ang video ay malabo, ngunit ang boses ni Amalia ay sapat na para gisingin ang galit ng publiko. That's a lie, Maristela, anong ginawa mo sa nanay ko? Sigaw ni Tessa. Ngunit bago pa siya makalapit, humarang ang isang pamilyar na figura. Si Jacinta Ledesma, ang nurse na itinuring ni Tessa na parang kapatid. Nakayuko si Jacinta, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa kunwaring pag-iyak. Ma'am Tessa, patawad po, pero hindi ko na kayang itago ang totoo, sabi ni Jacinta sa harap ng mga camera. Saksi ako kung paano mo pilitin si Doña Amalia na mag-record ng mga video para sa marketing mo. I'm sorry, but I have to tell the truth for the sake of the patient. Parang isang malakas na sampal na yumanig sa mundo ni Tessa ang mga salitang iyon. Ang huling taong pinagkatiwalaan niya ay siya ring humukay ng kanyang libingan. Ang bulwagan ay napuno ng ingay ng mga flash ng camera, parang mga kidlat na bumubulag sa kanyang paningin. Dahan-dahang lumapit si Maristela kay Tessa. Habang ang lahat ay abala sa pagkuha ng litrato sa naguguluhang si Amalia, inilapit niya ang kanyang bibig sa tenga ni Tessa. Ang kanyang hininga ay amoy mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng pagtatraidor. Look at you, Tessa. So pathetic, bulong ni Maristela na may kasamang mapait na tawa. You thought you could just fly back here and take everything sa akin
na ang asawa mo sa akin, na ang kumpanya mo at ngayon, pati ang nanay mo ako na ang tinitingala niyang anak. Go back to Singapore or better yet, go to jail. Walang naniniwala sa isang anak na walang utang na loob. Nabitawan ni Tessa ang lalagyan ng kakanin. Kumalat ang sapin-sapin sa sahig na dumihan ng alikabok ng entablado, parang ang kanyang mga pangarap na ngayon ay tinatapak-tapakan na ng lahat. Tiningnan niya ang kanyang ina na ngayon ay masayang kumakapit sa braso ni Maristela habang inaalalayan itong maupo. Ang sakit ay hindi na lamang nasa kanyang puso. Ito ay naging isang pisikal na bigat na tila dumudurog sa kanyang mga buto. Ngunit sa gitna ng dilim na bumabalot sa kanya isang alaala, ang biglang sumagi sa kanyang isip. Ang huling notebook na ibinigay sa kanya ni Amalia bago siya umalis. Isang sikretong hindi alam ni Maristela. Isang sikretong nakatago sa ilalim ng mga drawing ng maliliit na bangka. Tumingala si Tessa, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha, ay biglang nagkaroon ng isang malamig na kislap ng determinasyon. Ignacio, tawag niya, ang boses ay matatag na parang bakal. Sana ay sapat ang dasal niyo. Dahil kapag nalaman ng mundo ang totoong halaga ng alaalang ibinebenta ninyo, sisiguraduhin kong wala kayong matataguan. Tumalikod si Tessa at naglakad palayo sa entablado habang ang mga reporter ay pilit siyang hinahabol. Bawat hakbang niya ay isang pangako ng pagbawi. Hindi pa tapos ang laban. Ang digmaan para sa alaala ay kasisimula pa lamang. Huwag mong hayaang magmukhang mahina ang asawa mo, Tessa. Isang matalinong asawa ang nakakaalam kung kailan dapat manahimik at magtago sa likuran. Ang boses ni Doña Eulalia ay tila isang malamig na hininga ng multo na bumubulong sa pandinig ni Tessa habang nakaupo siya sa loob ng madilim na sasakyan. Nakasandal ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana, pinagmamasdan ng mga ilaw ng Maynila na naglalakbay sa kanyang paningin bilang mga malabong guhit ng ginto at pilak. Sa kanyang kandungan, mahigpit niyang yakap ang luma at punit-punit na notebook ni Amalia. Ito na lamang ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa mundong unti-unti nang nilalamon ng limot. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas sa kanilang maliit na bahay sa Quezon. Naaalala pa niya ang amoy ng tuyong dahon at ang sariwang tinta ng bulpen. Doon sa ilalim ng isang aandap-andap na bumbilya, nakita niya ang kanyang ina na masayang nagugupit ng mga karton para sa kanyang mga estudyante. Tessa, anak, ang education ay hindi lang tungkol sa mga numero sa blackboard, sabi ni Amalia habang nakangiti ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa pag-asa. Ito ay tungkol sa paglalakbay ng isipan, kaya tatawagin nating lakbay-aral ang mga materyales na ito. Dahil ang bawat bata ay may karapatang maglakbay kahit wala silang pamasahe. Ipinikit ni Tessa ang kanyang mga mata at naramdaman niya ang pait ng bawat alaala. Siya ang nagbigay ng buhay sa pangarap na iyon. Siya ang bumuo ng financial model, siya ang nakiusap sa mga investor, at siya ang nagpuyat para siguraduhin ang bawat sentimo ay mapupunta sa tamang layunin. Ngunit sa tuwing may pagpupulong sa mga malalaking kumpanya, laging may kamay na humihila sa kanya pabalik. "Iho, you look so sharp. This is your vision, right?" sabi ni Doña Eulalia sa harap ng mga negosyante habang tinatapik ang balikat ni Ignacio. Si Tessa ay nakatayo lamang sa sulok, hawak ang mga mabibigat na folder, tinitingnan bilang isang hamak na secretary o assistant ng sariling asawa. "Tessa, please, huwag ka nang sumabat sa meeting mamaya," pakiusap ni Ignacio noong gabing iyon sa loob ng kanilang kwarto. Hindi niya tiningnan ang kanyang asawa. Abala siya sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata. Nakaka-distract kasi kapag masyadong maraming boses. "I need them to trust me as the leader. Kung mahal mo ako, susuportahan mo ang image ko." Ang bawat oo ni Tessa ay isang piraso ng kanyang pagkatao na dahan-dahang tinatapyas. Para kay Ignacio, isinuko niya ang kanyang pangalan. Para sa pangarap ng kanyang ina, tinanggap niya ang pagiging anino. Hindi niya inakalang ang aninong iyon ang magiging hukay na lalamon sa kanya pagdating ng panahon. Nabalik lamang ang diwa ni Tessa nang marinig niya ang mahinang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa tabi niya. Isang notification mula sa social media. Ang mukha ni Aling Bing, ang vlogger na dati ay kaibigan ng kanyang ina, ay bumungad sa screen. "Mga kamarites, nakita niyo ba ang eksena kanina sa convention center? Grabe!" Ang ating bida-bidang si Tessa tinulak ng sariling ina. Ang boses ni Aling Bing ay puno ng malisyosong katuwaan. Ganyan talaga ang karma kapag iniwan mo ang nanay mo
para magpakasarap sa ibang bansa. Pera-pera na lang ba talaga ang halaga ng mga magulang natin ngayon? Mariing napakagat-labi si Tessa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin sa buong mundo na ibinenta niya ang lahat ng mayroon siya, pati ang huling alahas na pamana ng kanyang lola, para lamang mabili ang mga utang ng kumpanyang unti-unti nang pinapatay ni na Ignacio at Maristela. Ngunit ang katotohanan ay tila isang piping saksi sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng kasinungalingan. Muli niyang binuksan ang notebook ni Amalia sa pahinang may drawing ng isang maliit na bangka sa gilid. Sa ilalim ng drawing may mga numerong nakasulat sa paraang tanging sila lang ng kanyang ina ang nakakaalam. Isang petsa, isang oras, at isang pangalan Federico Vergara, ang ama ni Ignacio, ang lalaking namatay sa isang misteryosong paraan bago pa man nagsimula ang lakbay-aral. Bakit ito nasa notebook ng kanyang ina? Bakit tila may takot sa bawat guhit ng panulat ni Amalia sa pahinang iyon? Ma, ano ba ang pilit mong sinasabi sa akin? Bulong ni Tessa sa hangin ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot at pananabik. Naalala niya ang araw na pilit siyang pinalayas sa mansyon ng mga Vergara 3 taon na ang nakalilipas. Ang ulan ay malakas tila nakikiramay sa kanyang pagkawasak. Hawak ni Doña Eulalia ang isang kasunduan, sa diborsyo sa isang kamay, at ang mga medical records ni Amalia sa kabila. Pirahan mo ito, Tessa, at mananatiling maayos ang pag-aalaga namin sa inamubanta ni Eulalia, ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Pero kung pipiliin mong lumaban sisiguraduhin kong sa kalsada, mamamatay ang nanay mo. Ipapahiya kita sa buong bansa hanggang sa wala nang tumanggap sa iyong trabaho kahit bilang katulong. Pinanood ni Tessa ang sarili niyang kamay na nanginginig habang hinahawakan ang panulat noong araw na iyon. Isinuko niya ang kanyang kalayaan para sa kaligtasan ng kanyang ina. Isang sakripisyong nauwi lamang sa pagtatraidor. Sa kasalukuyan, muling huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang gusali sa Makati. Ang bawat hakbang ni Tessa palabas ng sasakyan ay tila pagtapak sa mga bubog ng nakaraan. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang buwan ay nakatago sa likod ng mga ulap, tila ayaw saksihan ang susunod niyang gagawin. Pumasok siya sa loob ng isang maliit at tago na opisina. Doon naghihintay ang isang babaeng nakaitim, ang kanyang mga mata ay kasing talim ng agila. Si Attorney Aurelia Montenegro. Inilapag ni Tessa ang notebook sa ibabaw ng mesa. Handa na ako, sabi ni Tessa, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Gawin natin ang lahat para makuha ang kumpanya. Pero bago iyon gusto kong malaman ang katotohanan tungkol sa pahinang ito. Itinuro ni Tessa ang drawing ng bangka at ang pangalan ni Federico Vergara. Nakita niya ang panandaliang pagbabago sa ekspresyon ni Aurelia, isang halong gulat at kilabot. Tessa, simula ni Aurelia ang boses ay seryoso at mababa. Minsan ang mga alaalang pilit nating ibinabaon ay hindi namamatay. Naghihintay lang silang mahanap. Pero siguraduhin mong handa ka sa matatagpuan mo. Dahil ang lihim na ito ang pumatay sa aking ama at ito rin ang maaaring sumira sa buong pamilya Vergara. Napatitig si Tessa sa abogado. Ang katanungang bumabagabag sa kanya ay hindi na lamang tungkol sa kumpanya o sa kanyang ina. Ito ay tungkol sa isang madilim na ugnayan na tila nagmula pa sa mga ugat ng nakaraan. Sino nga ba talaga ang kanyang ina sa buhay ng mga Vergara? Biglang tumunog ang telepono sa loob ng opisina. Isang tawag mula sa ospital. Ang boses ng isang emergency nurse ang bumati sa kanila puno ng kaba. Ma'am Tessa, si Doña Amalia po. Nawawala po siya sa kanyang silid. Nakita po sa CCTV na may kasama siyang 2 lalaking naka-uniforme ng lakbay-aral security. Nanlamig ang buong pagkatao ni Tessa. Ang notebook na hawak niya ay halos mahulog sa sahig. Sa kabilang dulo ng linya narinig niya ang isang pamilyar at nakakangiting boses sa background, isang boses na hindi dapat naroon. Ang boses ni Maristela. Ito ang mukha ng kataksilan. Isang anak na mas pinili ang pera kaysa sa huling hininga ng pag-alaala ng kanyang ina. Ang boses ni Aling Bing ay umaling-aungaw mula sa speaker ng cellphone ni Tessa, kasing tulis ng karayom na pilit itinusok sa kanyang sentido. Nanginginig ang mga kamay ni Tessa habang hawak ang kanyang telepono sa loob ng madilim na opisina ni Attorney Aurelia. Ang liwanag mula sa screen ay tumatama sa kanyang namumutlang mukha
na nagpapakita ng bawat patak ng pawis at luha. Sa screen makikita si Aling Bing na may makapal na makeup at nakakairitang ngiti habang nakaupo sa tabi ni Doña Amalia. Ang kanyang ina ay mukhang pagod ang mga mata, ay nakatitig sa kawalan at may hawak na isang pirasong papel na halatang pilit na ipinapahawak sa kanya. Mga kamarites, tingnan niyo si Nanay Amalia. Ganito ba ang mukha ng isang inang inaalagaan? Hindi po ito ang mukha ng isang inang kinalimutan at ginawang gatasan ng sariling anak. Patuloy ang paninira ni Bing habang ang mga heart at angry emojis ay dagsa sa screen, tila mga langgam na kumakain sa bangkay ng dangal ni Tessa. Naramdaman ni Tessa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Bing ay parang asidong tumatagas sa kanyang puso. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang basagin ang telepono, ngunit ang kanyang katawan ay tila paralisado. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, at ang paligid ay tila umiikot. Ang dambuhalang lungsod ng Maynila sa labas ng bintana ay tila naging isang malawak at malupit na arena, kung saan siya ang tanging biktima na pinagpipistahan ng lahat. Ito ba ang sinasabi mong security na kumuha sa nanay ko? Tanong ni Tessa kay Aurelia. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong na lamang dahil sa sobrang sakit. Ginagawa nilang circus ang sakit ng nanay ko. They are parading her like a broken doll just to destroy me. Look closer, Tessa, mahinahon. Ngunit seryosong sagot ni Aurelia habang kinakalikot ang kanyang sariling tablet. Hindi lang ito basta chismis. This is an orchestrated assassination of your character. Sa live stream, biglang inilapit ni Bing ang mikropono kay Amalia. Nay Amalia, sabihin mo nga sa amin. Mahal ka ba ni Tessa o iniwan ka lang niya para sa dolyar? Tumitig si Amalia sa camera. May ilang segundo ng nakakabinging katahimikan. Pagkatapos sa isang boses na puno ng pagkalito at takot, nagsalita ang matanda. Sino si Tessa? Ang anak ko. Ang anak ko ay si Maristela. Siya ang nagpapakain sa akin. Yung isa, yung babaeng iyon. Ninakaw niya ang mga gamit ko. Humagulgol si Tessa nang marinig iyon. Napayuko siya sa mesa, ang kanyang buhok ay tumabing sa kanyang mukha, habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa matinding pag-iyak. Ang hapdi ng hindi pagkilala ng ina ay higit pa sa anumang pisikal na sugat. Ang bawat salitang binitawan ni Amalia, kahit pa idinikta lamang ng iba, ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng libu-libong comments na tumutuligsa kay Tessa, isang mensahe ang biglang dumaan. Hindi ito nakaligtas sa matalas na mata ni Tessa. Hindi totoo yan. Ako si Ramon, dating estudyante ni Ma'am Amalia. Si Ma'am Tessa ang palihim na nagpapadala ng panggamot ni Ma'am Amalia noon pa man. Huwag kayong maniwala sa vlogger na yan, ngunit bago pa man may makapansin sa comment na iyon, bigla itong naglaho. Na-delete, blocked. Ang katotohanan ay tila isang munting apoy na agad binuhusan ng tubig ng mga moderator ni Aling Bing. Naramdaman mo ba yun, Tessa? Sabi ni Aurelia, ang kanyang mga mata ay naniningkit. May nagbabantay sa live na yan. May naglilinis ng bawat bakas ng katotohanan. Pinahid ni Tessa ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang pighati ay unti-unting napapalitan ng isang mainit na galit. Tumingin siya sa mga dokumentong inilapag ni Aurelia sa mesa, mga bank statements at payroll records na nakuha nila sa pamamagitan ng isang lihim na source sa loob ng lakbay-aral. Attorney, tingnan mo ito, itinuro ni Tessa ang isang particular na transaksyon. Monthly retainer fee para sa Strategic Community Relations. 100,000 piso kada buwan. Sinundan ni Aurelia ang turo ni Tessa. Ang pangalan ng recipient ay hindi kumpanya, kundi isang individual, Brigida Bing Macaraig. Hindi lang siya basta vlogger na naghahanap ng content, bulong ni Tessa, ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Employee siya ng lakbay-aral. Binabayaran siya gamit ang perang dapat ay pambayad sa sahod ng mga guro. Binabayaran nila si Bing para magsinungaling, para gawing impyerno ang buhay ko at para gamitin ang nanay ko bilang pain. Natahimik ang buong opisina. Tanging ang mahinang tunog ng aircon at ang malayo at tila nagmamadaling busina ng mga sasakyan ang naririnig. Ang katotohanang ito ay tila isang bagong sandata sa kamay ni Tessa, ngunit kasabay nito ay ang kilabot na nararamdaman niya para sa kaligtasan ni Amalia. Kung kaya nilang bayaran ang buong bansa para magsinungaling, ano pa ang kaya nilang gawin sa isang matandang walang kalaban-laban? Nasaan sila ngayon? Tanong ni Tessa.
habang tinititigan ang background ng livestream ni Bing. Iyong kurtina sa likod nila, iyong drawing na bulaklak sa dingding. Pamilyar yun. Muling tiningnan ni Tessa ang screen. Isang munting detalye ang nahuli ng kanyang paningin sa sulok ng video, isang lumang orasan na may tatak ng isang lokal na simbahan sa Quezon. Ang simbahan sa kanilang bayan. Dinala nila ang nanay ko pabalik sa Quezon. Sabi ni Tessa ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Gusto nilang gawin ang livestream doon para magmukhang authentic ang pagbabalik ni nanay sa kanyang pinagmulan. They are using our old home as a set for their drama. Ngunit bago pa makasagot si Aurelia, biglang nag-iba ang tono ng livestream. Nakarinig sila ng isang malakas na kalabog ng pinto sa background ng video ni Bing. Ang camera ay niyanig at nakita ang panandaliang takot sa mukha ni Bing bago naputol ang signal. Ang huling nakita ni Tessa ay ang anino ng isang lalaking pumasok sa silid at ang biglang pagtayo ni Amalia na tila may nakitang kinatatakutan. Nanay, sigaw ni Tessa, kahit alam niyang hindi siya maririnig. Ang screen ay naging itim. Live video ended. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila mas takot si Bing kaysa kay Amalia? Ang katahimikan pagkatapos ng livestream ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Sa dilim ng opisina naiwan si Tessa na may isang tanong na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Sapat ba ang katotohanan para iligtas ang isang taong hindi na alam kung ano ang totoo? Iniisip mo na naman siya, hindi ba? Ang malamig na tinig ni Maristela ay tumagos sa katahimikan ng malawak na opisina ni Ignacio, sapat na para mapatalon ang lalaki sa kanyang kinauupuan. Marahang inilapag ni Maristela ang isang tasa ng kape sa lamesang gawa sa mamahaling mahogany, ngunit ang usok nito ay tila naging malabong pader na humaharang sa kanilang dalawa. Napahilot si Ignacio sa kanyang sentido. Ang liwanag mula sa kanyang dambuhalang monitor ay nagpapakita pa rin ng mga headline tungkol sa naganap na gulo sa livestream ni Aling Bing. Hindi ko lang maintindihan, Maristela. Bakit kailangang humantong sa ganito? Doña Amalia looked so terrified. And Tessa, she looked like her world just ended. Lumapit si Maristela sa likuran ni Ignacio. Ang kanyang mga kamay na may maingat na pagkakamanicure ay dumapo sa mga balikat ng lalaki. Sinimulan niyang hilutin ang mga ito 1 kilos na dapat sana ay nakaka-relax, ngunit para kay Ignacio ay tila mga tanikala na unti-unting humihigpit. Hon, please. Huwag mong hayaang pasukin ni Tessa ang isip mo. Malambing ang boses ni Maristela, ngunit may halong laso ng manipulasyon. Remember why we are doing this. Para sa lakbay-aral ito. Para sa atin. Tessa left you, remember? She chose her career in Singapore over your marriage. Ngayong bankrupt na siya, babalik siya rito para sirain ang lahat ng pinaghirapan natin. That's so selfish of her. Pero ang nanay niya ay kailangan ng kalinga na hindi na ibigay ni Tessa putol ni Maristela. Ang kanyang boses ay tumaas ng 1 antas sapat na para maramdaman ni Ignacio ang bigat ng autoridad nito. Kita mo naman sa video, di ba Nanay Amalia finds peace with us? Siya mismo ang nagsabi na ako ang anak niya. It's the illness, Ignacio. And if we don't control the narrative, Tessa will use that old woman to take back the company and put us in jail. Gusto mo bang mabulok sa kulungan? Gusto mo bang mawala lahat ng pinaghirapan mo dahil lang sa konsensya na wala namang basehan? Napayuko si Ignacio. Ang kanyang refleksyon sa makintab na lamesa ay nagpapakita ng isang lalaking tila nawawala sa loob ng kanyang sariling kasuotan. Ang kanyang puso ay parang isang piraso ng papel na hinihila sa magkabilang dulo sa isang panig, ay ang alaala ng katapatan ni Tessa. At sa kabila ay ang takot na mawala ang lahat ng kanyang tinatamasa. You're right, mahinang sagot ni Ignacio, ang boses ay puno ng pagkatalo. I just don't want anyone to get hurt. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maristela. Lumakad siya patungo sa isang maliit na drawer sa gilid ng lamesa ni Ignacio na laging nakalock. Alam ni Maristela ang itinatago ni Ignacio doon. Gamit ang susi na palihim niyang ipinagawa, binuksan niya ito at inilabas ang isang lumang litrato. Ito ay litrato ni na Ignacio at Tessa noong araw na itinatag nila ang unang learning center sa Quezon. Nakasuot sila ng simpleng t-shirt, pawis na pawis, ngunit ang kanilang mga ngiti ay kasing liwanag ng umaga. Hawak ni Tessa ang isang chalk at si Ignacio naman ay nakaakbay sa kanya habang nakaturo sa karatulang lakbay-aral. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nag-aalinlangan, tanong ni Maristela habang iwinawagayway ang litrato?
Maristela, ibalik mo yan, sabi ni Ignacio pilit na tumatayo para bawiin ang alaala. Ngunit bago pa man siya makalapit, dahan-dahang pinunit ni Maristela ang litrato sa gitna. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila boses ng nakaraang pilit na pinatatahimik. Hindi siya tumigil hanggang sa ang mukha ni Tessa ay maging maliliit na piraso na lamang sa sahig. Ang nakaraan ay basura na, Ignacio, sabi ni Maristela, ang kanyang mga mata ay nanlalamig. I am your present. I am your future. Huwag mong kakalimutan na kung wala ako, matagal ka nang nilamon ng utang at kahihiyan. I saved you from your own incompetence. So don't you dare look back at her as if she was your savior. Ramdam ni Ignacio ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Maristela ay tila isang hagupit na nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling kahinaan. Gusto niyang magalit, gusto niyang ipagtanggol ang piraso ng papel na yon, ngunit ang takot sa mga mata ni Maristela ay mas matindi kaysa sa kanyang pagmamahal sa alaala. Now clean this up, utos ni Maristela habang itinuturo ang mga piraso ng litrato sa sahig gamit ang kanyang sapatos. At tawagan mo si Attorney Rivera. Sabihin mo sa kanya na ituloy ang kaso laban kay Tessa para sa kidnapping. We need to make sure she never gets near Doña Amalia again. Nang lumabas si Maristela ng silid, naiwan si Ignacio na nakatitig sa mga durog na bahagi ng kanyang nakaraan. Dahan-dahan siyang lumuhod para pulutin ang mga ito. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa punit na mukha ni Tessa. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa salamin ng bintana na lumilikha ng mga guhit na tila mga luha ng langit. Isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Ignacio, isang tanong na tila sumusumbat sa kanyang pagkatao. Hanggang kailan mo kayang takpan ng yaman ng isang pusong unti-unti nang nagiging bato? Mayroon pa nga bang natitirang Ignacio sa likod ng lahat ng kasinungalingang ito? O isa na lamang siyang anino na sumasayaw sa kumpas ng isang babaeng marunong pumatay ng alaala? Ang bawat pitik ng mga daliri sa keyboard ay tila tunog ng isang mabilis na orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng dangal ng pamilya Sarmiento. Sa loob ng tago at malamig na basement ng opisina ni Attorney Aurelia, nakatitig si Tessa sa mga dambuhalang monitor na naglalabas ng mga linyang berde at puti, mga code na naglalaman ng libu-libong buhay na ginawang negosyo. Tingnan mo ito, Tessa, sabi ng tech expert ni Aurelia, ang boses ay puno ng pagkamangha at pandidire. Hindi lang ito listahan ng mga pangalan. Ito ay isang kumpletong map ng mga kahinaan ng bawat matanda na gumamit ng lakbay-aral. Ipinakita sa screen ang isang folder na may pangalang Project Golden Harvest. Sa loob nito, nakita ni Tessa ang hindi niya inakalang magagawa ng kanyang asawa. Bawat boses ni Doña Amalia na ni-record ni Tessa para sa mga bata, ang mga kwento tungkol sa mga bituin, ang mga tula tungkol sa dagat, ay hinati-hati at muling binuo gamit ang artificial intelligence. Biglang bumukas ang isang audio file. Isang boses ang pumuno sa silid. Ang inyong kalusugan ang aming prioridad. Mag-apply na sa senior life insurance para sa katiyakan ng inyong kinabukasan. Nanigas ang buong pagkatao ni Tessa. Ang boses na iyon ang boses ng kanyang ina. Ngunit hindi ito ang boses ni Amalia na puno ng pagmamahal. Ito ay isang malamig, mechanical at walang kaluluwang version ng kanyang ina na ginagamit para magbenta ng insurance sa mga taong kasing edad din nito. Ninanakaw nila ang boses ni Nanay Bulong ni Tessa, ang kanyang mga mata ay naniningkad sa galit habang ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ginagawa nilang sales agent ang isang inang hindi na nga maalala ang sarili niyang pangalan. Hindi lang boses sa dugtong ni Aurelia habang itinuturo ang isa pang bahagi ng data. Ibinebenta nila ang mga medical records, ang mga pattern ng paglimot, at pati na ang mga kinatatakutan ng mga matatanda sa mga pharmaceutical companies at private clinics. Ginagamit nila ang data para malaman kung sino ang madaling lokohin, kung sino ang may pera, pero wala nang malay. Napahawak si Tessa sa gilid ng mesa nang maramdaman niyang tila nawawalan siya ng balanse. Ang bawat sentimo na kinikita ng lakbay-aral ngayon ay nagmula sa paghuhukay sa mga sugat at kahinaan ng mga taong dapat sana ay pinoprotektahan nila. Ang pangarap ni Amalia na magbigay ng liwanag sa mga bata ay naging isang madilim na makinarya na nambibiktima sa mga matatanda. Ito ang dahilan kung bakit ayaw nilang ibigay sa akin si Nanay, sabi ni Tessa.
Ang boses ay nanginginig sa matinding puot. Si nanay ang kanilang prototype. Ang bawat reaksyon niya, ang bawat luhang pumapatak sa mukha niya, kapag hindi niya ako nakikilala, ay itinatala nila para mas lalong maging realistic ang kanilang AI model. Maristela is not just taking care of her. She is harvesting her. Sa gitna ng kanilang investigasyon, isang panibagong window ang biglang nag-pop up sa screen. Isa itong internal memo mula sa marketing department ng Lakbay Aral na may piraso ng digital signature ni Ignacio. Subject Phase 2 Expansion. Target low-income barangays in Quezon. Strategy use, Teacher Amalia persona to gain trust for data mining. Dito na hindi na nakayanan ni Tessa. Isang malakas na hampas sa mesa. Ang pinakawalan niya ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong basement. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng kanyang ina, ay pumayag na gawing pain ang sarili nitong biyenan para lokohin ang mga kababayan nila sa Quezon. They are selling the soul of my mother, Aurelia, sabi ni Tessa, habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa nag-aapoy na pagnanais na makuha ang katarungan. Kung kaluluwa ang gusto nilang pagkakitaan, ibibigay ko sa kanila ang impyernong hinahanap nila. Anong plano mo, tanong ni Aurelia? The board meeting is in 3 days, simula ni Tessa habang pinapahid ang kanyang luha. Akala nila ay bibili lang ako ng utang para iligtas ang kumpanya. Akala nila ay magmamakaawa ako para makita ang nanay ko. But they don't know that I've already bought more than just debt. I've bought their secrets. Biglang tumunog ang alarm sa system ni Aurelia. May nagtangkang pumasok sa kanilang server mula sa labas. Isang pamilyar na IP address ang lumitaw sa screen. Mula ito sa mansyon ng mga Vergara, sabi ng tech expert. Someone is trying to wipe the data remotely. Alam na nilang may nakapasok sa system. Can you stop it, tanong ni Tessa, ang kaba ay muling bumangon sa kanyang dibdib. I can delay it, pero may isang file na hindi ko ma-access, sagot ng expert. Naka-encrypt ito gamit ang isang boses, isang voice password. Napatitig si Tessa sa wave pattern ng file. Alam niya ang pattern na iyon. Hindi ito boses ni Ignacio. Hindi rin ito boses ni Maristela. Ito ay isang tunog na tanging siya at ang kanyang ina lang ang nakakaalam. Ang tunog ng lumang cuckoo clock sa kanilang bahay sa Quezon na may kasamang huni ng ibon. Mapati ba naman ito itinago mo para sa akin, bulong ni Tessa. Ngunit bago pa man niya masabi ang password ang monitor, ay biglang nag-flicker at namatay. Ang katahimikan sa loob ng basement ay naging kasing bigat ng semento. Pagkalipas ng ilang segundo, isang boses ang narinig mula sa intercom ng opisina ni Aurelia. Isang boses na nagmula sa labas ng pinto. Tessa, alam kong nandyan ka. Ang tinig ay mula kay Jacinta, ang nurse. Ngunit hindi ito ang boses ng isang may sala na humihingi ng tawad. Ito ay isang boses na puno ng babala at takot. Umalis na kayo rito. Papunta na rito ang mga tao ni Doña Eulalia. At Tessa, hawak nila ang anak ko. Pinipilit nila akong sabihin kung nasaan ang notebook. Narinig ni Tessa ang isang malakas na kalabog sa itaas na palapag, kasunod ng pagkabasag ng salamin. Ang mga hakbang ng mabibigat na sapatos ay mabilis na papalapit sa kinaroroonan nila. Ang notebook, Tessa, itago mo ang notebook, sigaw ni Jacinta bago maputol ang tunog sa intercom ng isang malakas na sampal at isang impit na tili. Napatitig si Tessa kay Aurelia. Ang notebook ni Amalia ay nasa ibabaw ng mesa, tila isang mitya ng isang bombang malapit ng sumabog. Ang pinto ng basement ay nagsimulang yumanig sa lakas ng paghampas mula sa labas. Ang mga paghampas sa pinto ay parang mga martilyong pilit na bumabaon sa kaluluwa ni Tessa. Bawat tunog ay nagdudulot ng pagyanig sa mga dingding ng basement, na tila senyales na ang kanilang maliit na santuwaryo ay malapit ng gumuho. Mabilis na kinuha ni Tessa ang notebook ni Amalia, ipinapaloob ito sa kanyang dibdib, na parang isang sanggol na kailangang iligtas mula sa apoy. Tessa, dito, sigaw ni Aurelia. Ang abogado na karaniwang mahinahon at formal ay nagmamadaling gumalaw patungo sa isang bahagi ng dingding na napapalibutan ng mga lumang shelves. May daanan dito na hindi alam ng mga tauhan ni Eulalia. Dito ang labasan papunta sa parking area sa kabilang kalsada. Hindi nag-atubili si Tessa. Habang bumubukas ang nakatagong panel sa dingding, muli niyang sinulyapan ang screen na unti-unting namamatay. Ang mga file na naglalaman ng katibayan laban sa pamilya Vergara ay tila unti-unting naglalaho.
Ang boses ng kanyang ina, ang mechanical na boses ng AI na ginamit nila para sa insurance, ay humuhuni pa rin sa hangin bago tuluyang tumahimik ang paligid. Jacinta bulong ni Tessa, ang kanyang boses ay puno ng pait. Aurelia, hindi natin pwedeng iwanan si Jacinta. Kahit nagkamali siya, ginagawa niya ito dahil sa anak niya. Wala na tayo sa posisyon para maging bayani, Tessa, sagot ni Aurelia habang hinihila siya palabas. Kung mahuhuli tayo ngayon, hindi lang ang notebook ang mawawala. Mawawala rin ang tanging pagkakataon nating iligtas ang nanay mo. Do you want to be the victim again, or do you want to be the one who finally holds the power? Natigilan si Tessa. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aalab na damdamin. Tama si Aurelia. Ang kanyang pagiging martir ay walang naidulot kundi ang pagkawala ng lahat. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang mabuhay para sa katotohanan. Habang naglalakad sila sa loob ng makitid at madilim na lagusan, ang tanging tunog na maririnig ay ang kanilang mabilis na paghinga at ang mahinang pagpapatak ng tubig mula sa mga tubo sa kisam. Ang amoy ng alikabok at lumang semento ay bumabalot sa kanila. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Tessa ang bigat ng notebook sa kanyang dibdib. Hindi lang ito basta papel. Ito ang boses, ang alaala at ang buhay ni Amalia. Bakit ba nila kailangang gawin ito, tanong ni Tessa? Ang kanyang boses ay basag sa gitna ng kadiliman. Ang lakbay-aral ay itinayo para sa mga taong nangangarap. Bakit nila ginawang negosyo ang paglimot? Because memory is the most expensive commodity in this world. Tessa, sagot ni Aurelia nang hindi lumingon. Ang mga taong hindi nakakaalala ay madaling kontrolin. Ang mga taong walang sariling kasaysayan ay handang bumili ng kahit anong naratibong ibebenta sa kanila. Yan ang ginagawa ni Eulalia. Binubura nila ang alaala para sila ang maging kahulugan ng buhay ng mga biktima nila. Nakarating sila sa dulo ng lagusan kung saan isang maliit na pinto ang naghihiwalay sa kanila sa ingay ng kalsada. Nang buksan ni Aurelia ang pinto, agad na sumalubong sa kanila ang malamig na hangin ng gabi. Ang ingay ng mga sasakyan at ang liwanag ng mga billboard ay tila isang ibang mundo. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalabas, isang itim na SUV ang humarurot at huminto ng mabilis sa kanilang harapan. Ang mga ilaw nito ay nakatutok sa kanila, nakakasilaw at nakakatakot. Mula sa sasakyan, lumabas ang dalawang lalaking nakasuot. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Attorney Montenegro, Miss Sarmiento, wika ng isa sa kanila. Ang boses ay seryoso at walang halong galang. Pinapatawag kayo ni Doña Eulalia. Mukhang may kailangan kayong ipaliwanag tungkol sa mga dokumentong hawak nyo. Naramdaman ni Tessa ang paghigpit ng hawak ni Aurelia sa kanyang braso. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam si Tessa ng isang kakaibang kalmado. Tiningnan niya ang notebook sa kanyang kamay, pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaki. Sabihin niyo kay Eulalia, matapang na sagot ni Tessa. Ang kanyang boses ay hindi man lang nanginig na kung gusto niya ang notebook na ito, kailangan niya munang harapin ang lahat ng gurong ninakawan niya ng dangal. At hindi na ako ang Tessa na pwedeng takutin ng mga pananakot niya. Sa isang mabilis na kilos, hinila ni Aurelia ang isang maliit na lata mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa sahig sa pagitan nila at ng mga lalaki. Isang makapal na usok ang biglang lumabas na bumalot sa buong paligid. Takbo, sigaw ni Aurelia. Nagmadali silang tumakbo sa gitna ng usok patungo sa isang naghihintay na taxi sa kabilang kalsada. Habang humahaharurot ang sasakyan palayo, muling tumingin si Tessa sa bintana. Nakita niya ang mga lalaki na pilit na naghahanap sa kanila sa gitna ng usok. Sa loob ng taxi, huminga ng malalim si Tessa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa unang pagkakataon, matapos ang 3 taon, naramdaman niya na hindi na siya ang biktima na tumatakas. Siya na ang nagmamay-ari ng susi sa kanilang pagkawasak. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Nasa akin na ang ina mo, Tessa. Kung gusto mo siyang makita ng buhay, dalhin mo ang notebook sa lumang paaralan sa Quezon bago sumikat ang araw. Huwag kang magsasama ng pulis o hindi na siya gigising pa. Tumingin si Tessa sa kanyang relo. 2 oras na lamang bago sumikat ang araw. Ang panganib ay hindi pa natatapos. Ito ay nagbabago lamang ng anyo. Ang tanging paraan para iligtas ang ina ay ang pagbabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang paaralan.
kung saan itinuro ni Amalia ang kahulugan ng pag-ibig. Ngunit ngayon ay gagamitin bilang lugar ng kanyang katapusan. Ang bawat kilometro ng biyahe patungong Quezon ay tila 1 milya ng paghihirap para kay Tessa. Habang ang sasakyan ay humahati sa madilim na kalsada, ang kanyang mga mata ay nakapako sa labas, pinagmamasdan ang mga puno na parang mga aninong nakabantay sa kanyang bawat galaw. Ang notebook ni Amalia ay nakapatong sa kanyang kandungan, isang mabigat na pasanin na naglalaman ng lahat ng katotohanan na kayang sumira sa pamilyang Vergara at kasabay nito ang tanging pag-asa para sa kaligtasan ng kanyang ina. Tessa, kung magpapakita ka roon, siguradong may bitag sila, mahinang wika ni Aurelia mula sa upuan sa tabi niya. Ang abogado ay tahimik na nagmamasid sa daan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na bag na naglalaman ng mga kagamitang panlaban. We are walking into a trap, alam mo yon. I know, sagot ni Tessa, ang kanyang tinig ay malamig na parang hanging amihan. Pero kung ang kapalit ng buhay ni nanay ay ang pagkapahiya ko o ang pagkapahiya nila, pipiliin ko ang buhay ni nanay. Hindi ako natatakot mawala ang lahat, Aurelia. Ang tanging kinatatakutan ko ay ang posibilidad na hindi ko man lang siya nayakap bago siya tuluyang maglaho sa akin. Habang papalapit sila sa kanilang bayan, ang mga ala-ala ay nagsimulang bumalik na parang mga alon. Ang lumang paaralan sa Quezon, ang saksi sa unang pagkakataon na itinuro ni Amalia sa kanya kung paano magbasa. Dito rin ang lugar kung saan unang naramdaman ni Tessa na ang kanyang boses ay may halaga. Ngayon ang lugar na iyon ay magsisilbing entablado ng kanyang huling paghaharap. Nang tumigil ang sasakyan sa tapat ng gate ng paaralan, isang nakakatakot na katahimikan ang bumungad sa kanila. Ang gate ay bahagyang nakabukas na lumilikha ng mahinang ingay habang tinatamaan ng hangin. Ang mga gusali ay mukhang mga aninong nagbabantay sa ilalim ng liwanag ng buwan na unti-unti nang naglalaho bago ang bukang liwayway. Dito na lang ako, sabi ni Aurelia habang humihinga ng malalim. Maghihintay ako sa labas ng gate. If anything goes wrong, tatawagan ko ang mga pulis. Kahit sinabi nilang huwag. I don't care about their warnings. Tumango si Tessa at bumaba ng sasakyan. Ang bawat hakbang niya sa lupang puno ng mga tuyong dahon ay lumilikha ng ingay na sa pandinig niya ay parang mga yabag ng isang taong paparating sa kanyang katapusan. Pagpasok niya sa compound, ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay bumungad sa kanya, isang amoy na nagpapadala ng kaba sa kanyang dibdib. Naglakad siya patungo sa main classroom, ang silid na dating pinagdausan ng mga aralin ni Amalia. Ang pinto ay bukas at mula sa loob ay may maririnig na mahinang boses, isang boses na pamilyar, isang boses na nagdudulot ng kirot sa kanyang puso. Nanay, tawag ni Tessa, ang kanyang boses ay nanginginig. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa isa sa mga silya ng mga estudyante. Sa harap nito ay nakatayo si Maristela, hawak ang isang mahabang ruler na pamilyar sa mga estudyante noon. Si Ignacio naman ay nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mukha ay nakayuko, hindi makatingin kay Tessa. You came, wika ni Maristela, ang kanyang ngiti ay nakakatakot. I knew you would. Ang pagiging martir mo talaga ang pinakamalaking kahinaan mo. Nasaan si nanay, ipakita niyo sa akin. Na maayos siya, maring, sabi ni Tessa habang itinaas ang notebook. She's fine, sagot ni Maristela habang lumalapit kay Amalia. Inilagay niya ang kamay sa balikat ng matanda na nagdulot ng pag-urong ni Amalia sa takot. But she's confused. Sabi niya sa akin kanina, hindi niya raw alam kung sino ang babaeng pumasok sa silid. Sabi niya ang anak daw niya ay matagal nang patay. Naramdaman ni Tessa ang pagguho ng kanyang mundo. Tumingin si Amalia sa kanya at sa mga mata ng kanyang ina, walang nakitang pagkilala, tanging isang malalim na kawalan lamang. Nanay, ako ito, si Tessa, pakiusap ni Tessa, ang boses ay puno ng pagmamakaawa. Ngunit si Amalia ay humarap kay Ignacio at bumulong, sino siya, iho? Bakit siya umiiyak? Ang bawat salita ni Amalia ay parang patalim na bumaon sa puso ni Tessa. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagtatanggol niya ang kanyang ina, ay mas pinili pa ring maniwala sa kasinungalingan ng mga taong nasa harap niya. Ibinibigay ko na ang notebook, wika ni Tessa habang inilalapit ang libro kay Maristela. Ibigay mo sa akin ang nanay ko. Let her go, Maristela. Huwag mong idamay ang isang taong wala nang malay sa mga kagustuhan mo. Ngunit bago pa man makuha ni Maristela ang notebook, isang malakas na tawanan ang narinig nila
mula sa likod ng silid. Mula sa madilim na bahagi ng classroom, lumabas si Doña Eulalia, ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan. Akala mo ba ay tapos na ang laro, Tessa, wika ni Eulalia? Hindi lang ang notebook ang kailangan namin. Kailangan din naming pirmahan mo ang isang dokumento na nagpapahayag na ikaw ang may kasalanan sa lahat ng anomalya sa lakbay-aral. You will be the scapegoat for our crimes, and in exchange maybe we will let your mother live in a quiet facility, far away from you. Napatitig si Tessa sa kanila. Ang buong pamilya Vergara ay naroon handang ubusin ang kanyang pagkatao. Ang bawat hakbang na ginawa niya patungo sa paaralan ay humantong sa isang napakalaking bitag na hindi niya inakalang ganoon kalupit. Tumingin si Tessa sa kanyang ina na ngayon ay nakatingin na sa kanya ng may halong pagkalito, at sa isang sandali nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang munting kisap sa mata ng ina ang nakita ni Tessa, isang bagay na hindi inaasahan ng sino man sa silid. Bago pa man makapagsalita si Maristela, mabilis na kinuha ni Amalia ang isang piraso ng chalk mula sa mesa at iginuhit ang isang maliit na marka. Sa sahig, isang markang tanging si Tessa lang ang nakakaalam. Ang markang iyon ang nagbigay kay Tessa ng isang ideya na maaaring magpabago sa takbo ng lahat sa loob ng paaralang ito na saksi sa kanilang nakaraan. Ang markang iginuhit ng kanyang ina sa sahig ay hindi basta guhit. Ito ay isang maliit na tatsulok, ang simbolo na ginagamit ni Amalia noon sa bawat pahina ng mga leksyon na itinuturing niyang mahalaga. Sa ilalim ng markang iyon, may isang maluwag na bahagi ng sahig na kahoy, isang lihim na compartment na ginawa ng ama ni Tessa para sa mga dokumentong hindi dapat makita ng kahit sino. Ano ang ginagawa mo, matandang baliw-bulyaw ni Maristela nang makita ang kilos ni Amalia? Sinubukan niyang hatakin ang ina ni Tessa palayo, ngunit sa isang iglap kumilos si Tessa. Binitawan niya ang notebook at mabilis na humarang sa pagitan ni Maristela at ng kanyang ina. Huwag mo siyang hawakan, sigaw ni Tessa, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa loob ng classroom. Ibigay mo na ang notebook, Tessa, utos ni Ignacio, na tila hindi na makatiis sa tensyon. Wala ka ng laban. Marami kaming tauhan sa labas at hindi ka makakalabas dito ng buhay kung hindi mo susundin ang gusto ni Mama. Ngumiti si Tessa, isang ngiting hindi inasahan ng mga Vergara. Hindi iyon ngiti ng isang natalo, kundi ng isang taong alam ang susunod na mangyayari sa laro. Akala niyo ba ay notebook lang ang pinunta ko rito? Akala niyo ba ay hindi ko alam na ang paaralang ito ang huling kuta ng mga lihim ni Amalia? Mabilis na tinapak-tapakan ni Tessa ang sahig kung saan naroon ang marka. Dahil sa luma at nabulok na kahoy ang bahagi ng sahig, ay biglang bumagsak na naglantad sa isang lumang metal na kahon na nakabaon sa ilalim. Anong ginagawa mo, tanong ni Eulalia, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang dati niyang kayabangan ay napalitan ng isang halong kaba. Kinuha ni Tessa ang kahon. Dito nakatago ang mga orihinal na kontrata, ang mga pirma ng ama ni Ignacio, at ang katotohanan tungkol sa kung paano niyo ninakaw ang kumpanya mula sa mga tunay na may-ari nito. Ang lahat ng nakasulat sa notebook ay suportado ng mga dokumentong ito. Ignacio, kunin mo sa kanya ang kahon, utos ni Maristela, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ngunit hindi kumilos si Ignacio. Nakatitig siya sa metal na kahon. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama na nakaukit sa ibabaw nito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Papa, bakit? Bakit nasa ilalim ito ng sahig ng paaralan? Dahil alam ni Papa mo ang plano niyo, Ignacio, sigaw ni Tessa. Alam niya na ang pamilya mo ay handang pumatay para sa pera. Bago siya mamatay, ibinigay niya ang lahat ng ebidensya kay nanay dahil alam niyang si nanay ang tanging tao na hindi niyo kayang manipulahin dahil sa kabutihan ng loob nito. Sa sandaling iyon, ang mga ilaw sa loob ng classroom ay biglang kumurap at namatay. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ang nagsisilbing ilaw. Sa dilim, ang bawat hininga nila ay tila nagiging mas mabigat. Huwag kayong lalapit, babala ni Tessa habang hawak ang kahon. May mga pulis na sa labas. Si Aurelia ang tumawag sa kanila. Hindi lang ito tungkol sa lakbay-aral. Ito ay tungkol sa pagkamatay ng ama ni Ignacio na pilit niyo ring itinago. Si Maristela ay naglabas ng isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bag. Ang talim nito ay kumislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi mo kami mailalabas dito ng buhay, Tessa. Kung kailangang mamatay tayong lahat para manatiling tago ang sikreto, gagawin ko.
Maristela, itigil mo yan, sigaw ni Ignacio. Ngunit si Maristela ay hindi na nakikinig. Ang kanyang isipan ay lulong na sa takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa isang mabilis na kilos sumugod si Maristela kay Tessa. Ngunit bago pa siya makalapit, isang anino ang humarang sa kanya. Si Amalia. Ang matanda na akala ng lahat ay walang malay ay tumayo ng matatag at niyakap si Maristela mula sa likod, pinipigilan ang paggalaw ng babae. Anak bulong ni Amalia, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kalungkutan. Sapat na ang paghihirap mo. Hindi mo kailangang maging masama para mahalin ka. Natigilan si Maristela. Ang yakap ni Amalia ay tila isang init na pilit na natutunaw ang yelo sa kanyang puso. Ang kutsilyo ay nahulog sa sahig. Ang lahat ay napatahimik. Ang mga Vergara ay tila nawalan ng boses. Sa labas, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsisimulang marinig. Ang bawat sirena ay tila nagbabadya ng katapusan ng mahabang gabi ng kasinungalingan. Tumingin si Tessa sa kanyang ina, na ngayon ay nakayakap pa rin kay Maristela, na humahagulgol na sa mga bisig ng matanda. Tumingin si Tessa kay Ignacio. Tapos na ang laro, Ignacio. Ang tanging paraan para maghilom ang lahat ay ang pagharap sa totoo. Ang mga pinto ng classroom ay bumukas ng malakas. Ang mga pulis ay pumasok, ang kanilang mga flashlight ay tumatama sa bawat sulok ng silid. Ang hustisya na matagal na nabaon sa ilalim ng sahig ay sa wakas ay nakalabas na patungo sa liwanag. Ang liwanag ng bukang liwayway ay unti-unting sumisilip sa mga bintana ng lumang paaralan, hinahaplos ang mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Sa labas, ang mga sirena ay humina na pinalitan ng nakakangalay na katahimikan. Ang mga pulis ay dahan-dahang inilalabas ang mga Vergara. Si Doña Eulalia, na dati ay laging nakataas ang noo, ay nakayuko na ngayon, ang kanyang mga kamay ay nakaposas sa likod. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kapangyarihan ay blanko na lamang, tila isang kaharian na tuluyang nawalan ng hari. Si Maristela naman ay parang isang manikang nawalan ng tali. Nakatulala lamang siya sa kawalan ng kanyang mga labi ay bahagyang nakabuka habang inilalabas siya ng mga awtoridad. Hindi na siya lumaban, hindi na siya sumigaw. Ang init ng yakap ni Amalia kanina ay tila bumura sa anumang natitirang apoy ng kanyang galit. Naiwan siya sa gitna ng kanyang sariling pagguho, isang babaeng nangarap ng buhay na hindi naman talaga sa kanya. Nanatili si Ignacio sa loob ng silid na kaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga dokumentong kinuha mula sa metal na kahon. Binabasa niya ang huling sulat ng kanyang ama, isang liham na ipinagkait sa kanya ni Eulalia sa loob ng maraming taon. Sa bawat salitang kanyang binabasa, ang kanyang balikat ay nayayanig sa matinding pagsisisi. Hindi lamang kumpanya ang nawala sa kanya, ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang pananaw sa katarungan, at ang kanyang pagmamahal sa pamilya ay nakabase sa mga kasinungalingang itinanim ng kanyang ina. Ignacio, tawag ni Tessa. Ang kanyang boses ay hindi na puno ng puot kundi ng isang uri ng pagkapagod na naghahanap ng katapusan. Tumingala si Ignacio, ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Totoo ba ito, Tessa? Ang lahat ng ito? Ang pagkamatay ni Papa? Si Mama ang may pakana. Hindi sumagot si Tessa. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang mga dokumento ay sapat na. Tumayo siya at lumapit sa kanyang ina na nakaupo pa rin sa silya ng mga estudyante. Ang kanyang mukha ay payapa, tila walang kamalay-malay sa bagyong dumaan sa silid na iyon. Naimahinang tawag ni Tessa. Dahan-dahang lumingon si Amalia. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na malayo. Ang ulap na bumabalot sa kanyang isipan ay tila pansamantalang humawi. Tiningnan niya si Tessa mula ulo hanggang paa, na tila isang taong matagal niyang hindi nakita sa isang mahabang paglalakbay. Tessa, anak ko, ang boses ni Amalia ay mahina ngunit puno ng isang uri ng linaw na hindi nila narinig sa loob ng maraming taon. Bakit ka umiiyak? May nanakit ba sa iyo? Isang emosyon ang sumabog sa dibdib ni Tessa na hindi niya mapigilan. Niyakap niya ang kanyang ina nang napakahigpit, ang kanyang mukha ay nakabaon sa balikat nito. Sa sandaling iyon, ang sakit ng nakaraan, ang pait ng pagtatraidor, at ang bigat ng laban ay parang naglaho. Hindi na mahalaga kung ilang minuto o ilang segundo lamang ang itatagal ng pagkilalang ito. Ang katotohanan na sa gitna ng lahat ang kanyang ina ay naroon pa rin para sa kanya ay sapat na. Wala po, Nay. Wala pong nanakit sa akin, sagot ni Tessa sa pagitan ng mga hikbi. Ayos na po ang lahat.
Umuwi na tayo. Si Aurelia na nakatayo sa pinto ay pinapanood ang tagpo. Ang kanyang mukha na laging seryoso at walang emosyon ay nagpakita ng isang bahid ng lambot. Lumapit siya kay Tessa at inilagay ang isang kamay sa balikat nito. Kailangan na nating umalis, Tessa, bulong ni Aurelia. Marami pa tayong dapat harapin sa korte. Ang mga dokumentong ito ay gagamitin natin para matiyak na hindi na muling makakapang-abuso ang pamilyang Vergara. Pero sa ngayon, ang kailangan mo ay magpahinga. Tumayo si Tessa at inalalayan ang kanyang ina. Bago sila lumabas, lumingon siya kay Ignacio na nakaupo pa rin sa sahig nakatitig sa mga dokumento. Walang galit, walang puot, tanging isang malalim na awa na lamang ang nararamdaman ni Tessa para sa lalaking minsan niyang minahal. Ang pagkawasak ni Ignacio ay hindi bunga ng ginawa ni Tessa, kundi bunga ng sarili nitong pagpili sa kasinungalingan. Habang naglalakad sila palabas ng paaralan, ng araw ay tuluyan na ngang sumikat. Ang liwanag nito ay tumatama sa mga dingding ng lumang paaralan, binibigyan ng bagong buhay, ang bawat sulok na dati ay balot ng dilim. Sa labas ang mga guro at ang mga magulang na sumusuporta sa lakbay-aral ay naghihintay. Nang makita nila si Tessa na inaalalayan ng kanyang ina, isang katahimikan ang bumalot sa kanila bago ito napalitan ng isang mahinang palakpakan. Hindi iyon palakpakan para sa isang panalo sa negosyo, kundi palakpakan para sa isang babaeng nagtanggol sa katotohanan kahit ang lahat ay tila lumaban sa kanya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang mensahe ang muling pumasok sa cellphone ni Tessa. Mula sa isang unknown number. Akala mo ba ay tapos na? Ang mga dokumentong nakuha mo ay kopya lamang. Ang tunay na nakakaalam ng lahat ng lihim ng mga Vergara ay hindi pa nagsasalita at siya ay may kasunduan na sa akin. Huminto si Tessa sa paglalakad. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Hindi pa tapos ang laban. Ang pamilyang Vergara ay maaaring bumagsak na, ngunit ang madilim na network na nagpapatakbo sa kanila ay mas malalim pa pala kaysa sa kanyang inakala. May isang tao pa na humahawak sa mga tali, isang taong mas mapanganib pa kaysa kay Eulalia. Tiningnan niya ang kanyang ina na ngayon ay tahimik na naglalakad sa kanyang tabi. Kailangan niyang protektahan ang kapayapaang ito, gaano man ito kabiyak at kahirap. Ang bawat sandali ng katahimikan matapos ang unos ay parang paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Nakaupo si Tessa sa isang maliit na cafe sa tabi ng ospital kung saan pansamantalang dinala si Doña Amalia para sa isang routine check-up. Ang ingay ng mga sasakyan sa labas ay tila isang malayong ugong na walang kinalaman sa kanyang mundo. Sa kanyang harapan, ang cellphone niya ay nakalatag isang tahimik na paalala na ang panganib ay hindi nagtatapos sa pagkaposas kina Eulalia. Sino ang nagpadala ng mensahe? Tanong ni Aurelia. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng telepono ni Tessa. Ang abogado ay mukhang pagod, ang kanyang buhok ay medyo gusot, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling alerto. Sa tingin mo ba ay may connection ito sa mga Vergara? Baka naman bluff lang ito? Umiling si Tessa. Hindi ito bluff, Aurelia. Ang tonong ginamit sa mensahe ay hindi sa isang taong takot. Ito ay sa isang taong may hawak ng lahat ng baraha. Bumuntong hininga si Tessa at kinuha ang kanyang kape. Hindi niya maalis sa kanyang isip ang mukha ni Ignacio nang dalhin ito ng mga pulis. Ang kanyang asawa o dating asawa ay hindi lumaban. Parang isang taong nagising mula sa isang mahabang panaginip. At natanto na ang lahat ng kanyang ginawa ay nagbunga lamang ng abo. Gusto ko siyang kausapin, biglang wika ni Tessa. Ignacio, are you insane? Gulat na tanong ni Aurelia. Tessa, sinira niya ang buhay mo. Siya ang dahilan kung bakit kinailangan mong magtago sa ibang bansa. Bakit mo pa kailangang makita ang lalaking iyon? Dahil siya ang pinakamahina sa lahat ng Vergara. Sagot ni Tessa, ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. At ang mga taong mahina ang kadalasang nakakakita ng mga bagay na pilit tinatago ng mga malalakas. Si Ignacio ang may hawak ng susi sa kung sino ang tunay na nagpapatakbo sa lakbay-aral mula sa anino. Makalipas ang isang oras, nakaupo si Tessa sa isang maliit na silid sa presinto. Ang amoy ng disinfectant at lumang semento ay bumabalot sa bawat sulok. Nang pumasok si Ignacio, nakasuot na ito ng orange na damit ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay gusot at ang kanyang mga mata ay walang kislap. Ang lalaking dati ay laging maayos magdamit at puno ng ambisyon
ay tila naging isang anino lamang ng kanyang dating sarili. Naupo si Ignacio sa harap ni Tessa, ang kanyang mga kamay ay magkadikit nanginginig ng bahagya. Hindi siya makatingin sa mga mata ni Tessa. "Bakit ka nandito?" tanong ni Ignacio, ang boses ay basag. "Dapat ay masaya ka na. Wala na ang mga Vergara. Wala na ako. Ang kumpanyang pinangarap mo ay sa iyo na." "Hindi ako nandito para magsaya, Ignacio." Sagot ni Tessa, ang kanyang tinig ay mahinahon. "Nandito ako para sa katotohanan. Sino ang nag-utos sa inyo na ibenta ang data ng mga matatanda? Hindi si Eulalia ang may gawa niyan. Alam ko ang limitasyon ng nanay mo. Siya ay mahilig sa kapangyarihan pero ang teknolohiya. Ang AI model hindi niya alam ang mga bagay na iyon." Tumingin si Ignacio kay Tessa. At sa pagkakataong ito nakita ni Tessa ang takot sa kanyang mga mata. Isang uri ng takot na hindi nanggagaling sa kulungan, kundi sa isang taong mas mapanganib pa sa batas. "Tessa, umalis ka na," pabulong na wika ni Ignacio. "Kung nalaman nilang nandito ka, kung nalaman nilang kinakausap mo ako, hindi nila ako papatayin. Ipaparamdam nila sa akin ang bawat segundo ng pagdurusa hanggang sa mamatay ako sa loob ng mga rehas na ito. Sino sila ni Tata?" Git ni Tessa, ang kanyang boses ay mas matigas ngayon. Lumapit si Ignacio sa rehas, ang kanyang mga daliri ay humawak sa bakal na parang baliw. "Hindi sila tao, Tessa. Sila ay isang sistema. Ang taong nagpapatakbo sa kanila ay ang taong pinagkakatiwalaan mo noon pa man. Ang taong nagbigay sa iyo ng oportunidad sa Singapore. Ang taong nagpautang sa iyo para mabili mo ang mga utang ng lakbay-aral." Nanlamig ang buong katawan ni Tessa. Ang mga salita ni Ignacio ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa kanya. Ang taong nagbigay sa kanya ng pagkakataon sa ibang bansa. Ang taong nagbigay ng pondo. Ang taong nagtulak sa kanya na bumalik sa Pilipinas para iligtas ang kumpanya. "Huwag mong sabihing..." Hindi matuloy ni Tessa ang kanyang sasabihin. Tumango si Ignacio, isang malungkot at mapait na tango. "Ginamit ka nila, Tessa. Ginamit nila ang talino mo para gawing legal ang kanilang ilegal na negosyo. Lahat ng ginawa mo sa Singapore, lahat ng pagod mo para maibalik ang lakbay-aral, ay bahagi lamang ng kanilang master plan para gawing malinis ang kanilang operasyon sa ilalim ng bagong pangalan." Bumagsak ang balikat ni Tessa. Ang kanyang pakiramdam ng tagumpay ay biglang naglaho. Hindi siya ang nanalo. Siya ay isa lamang piyesa sa isang dambuhalang laro na hindi niya nakita ang kabuuan. "Ano ang gusto nilang mangyari ngayon?" Tanong ni Tessa, ang kanyang boses ay puno ng pagkaalarma. "Gusto nilang kunin ang notebook, Tessa," sagot ni Ignacio. "Dahil sa loob ng notebook na yon, may isang pangalan na hindi pa nila kayang burahin. At hanggat hawak mo ang pangalang iyon, ikaw ang pinakamalaking banta sa kanilang imperyo." Bago pa man makasagot si Tessa, isang malakas na tunog ang narinig mula sa labas ng presinto. Isang pagsabog na nagdulot ng pagyanig sa buong gusali. Ang ilaw ay namatay at ang sigawan ng mga pulis ay umalingaw-ngaw sa bawat pasilyo. "Umalis ka na, Tessa," sigaw ni Ignacio habang kinakalabog ang rehas. "Nandito na sila. Ang taong nagbigay sa iyo ng trabaho sa Singapore, siya mismo ang nag-utos nito." Tumakbo si Tessa palabas, ang kanyang isipan ay nagkakagulo. Ang taong itinuring niyang mentor, ang taong nagbigay sa kanya ng bagong buhay, ay siya palang arkitekto ng kanyang pagdurusa. Ngayon kailangan na niyang magtago hindi lamang sa mga Vergara, kundi sa isang taong alam ang bawat galaw niya. Ang laro ay hindi pa tapos. Ito ay mas lumalim at mas naging mapanganib. Ang usok ay bumabalot sa bawat sulok ng pasilyo ng presinto. Ang amoy ng nasusunog na kable ay humahalo sa amoy ng takot. Ang bawat hakbang ni Tessa sa sahig ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Ang putok ng baril sa hindi kalayuan ay nagpapatunay na ang mga sumalakay ay hindi lamang mga ordinaryong tauhan. Sila ay mga profesional na handang pumatay para sa isang notebook. Dito, Tessa, sigaw ni Aurelia na biglang lumitaw mula sa likod ng isang poste. Hawak nito ang isang maliit na flashlight na nagbibigay ng matabang liwanag sa madilim na pasilyo. "Huwag kang lilingon." Ang mga security cameras ay pinatay na nila, pero alam ko ang daan papunta sa likurang bahagi ng gusali. "Si Ignacio, kailangan nating iligtas si Ignacio." Sigaw ni Tessa, ang kanyang boses ay nababalot ng desperasyon. "Wala na tayong panahon," sagot ni Aurelia habang hinahatak ang braso ni Tessa.
Kung mananatili tayo rito, pare-pareho tayong mamatay. Ang taong nag-utos nito, si Mr. Sterling, ay hindi nag-iiwan ng saksi. Kung nakuha na niya ang gusto niya, wala na tayong silbi sa kanya. Mr. Sterling. Ang pangalang iyon ay parang isang matalim na latigo sa pandinig ni Tessa. Ang mentor na tinuring niyang ama ang taong nagbigay sa kanya ng tiwala noong panahong wala nang naniniwala sa kanya sa Pilipinas. Ang lahat ng kabaitan nito ay naging isang napakahabang patibong. Habang tumatakbo sila patungo sa exit, isang anino ang biglang humarang sa kanilang daraanan. Isang lalaki nakasuot ng itim na tactical gear ang nakatayo sa harap ng pintuan. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng maskara, ngunit ang lamig ng kanyang tingin ay sapat na para magpatigil sa pagtibok ng puso ni Tessa. Ang notebook, maikling wika ng lalaki, ang boses ay parang boses ng bakal na kinakalawang. Hindi ito nagtanong. Ito ay isang utos. Hindi ko ibibigay ito. Sigaw ni Tessa habang mahigpit na niyayakap ang notebook sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang takot, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Ang notebook ay puno ng mga drawing at kodigo ni Amalia, ngunit may isa pang nakatagong layer sa loob nito na hindi pa nila nabubuksan. Sa isang iglap, kinuha ni Aurelia ang isang fire extinguisher mula sa dingding at ibinato ito sa lalaki. Ang malakas na tunog ng pagtama nito sa sahig ay nagdulot ng pagkagulat sa sumalakay. Takbo, Tessa, sigaw ni Aurelia. Hindi na nagdalawang isip si Tessa. Tumakbo siya patungo sa emergency exit, ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matindi. Paglabas nila ng gusali, sinalubong sila ng malakas na ulan. Ang lamig ng tubig ay nagbibigay ng pait sa bawat bahagi ng kanyang katawan, ngunit ito ang nagpapanatili sa kanya na maging gising. Sumakay sila sa isang nakaparadang sasakyan na nakabukas ang pinto. Si Aurelia ang nagmaneho at sa bawat kurbada ng kalsada ramdam ni Tessa ang bilis ng pagtakas. Saan tayo pupunta? Tanong ni Tessa, ang kanyang boses ay pabulong na lamang dahil sa sobrang pagod. Sa lugar na hindi nila inaasahan, sagot ni Aurelia. Sa bahay ng mga Vergara. Nanlaki ang mga mata ni Tessa. Ano, gusto mong bumalik sa lungga ng mga leon? Ang mga Vergara ay nasa kulungan na, Tessa. Ngunit ang mga lihim na iniwan nila ay naroon pa rin. Doon nakatago ang mga koneksyon ni Sterling sa mga lokal na politiko. Kung gusto nating ilantad si Sterling, kailangan natin ng ebidensya na hindi niya kayang burahin sa server. Habang bumabiyahe sila, binuksan ni Tessa ang notebook ni Amalia. Sa ilalim ng bawat pahina, sinimulan niyang basahin ang mga nakasulat na hindi niya napansin noon. May isang pangungusap na paulit-ulit na nakasulat sa gilid ng mga pahina, tila isang panalangin o isang babala. Ang katotohanan ay hindi nakatago sa papel, kundi sa tinig ng mga taong pinatahimik. Ang boses bulong ni Tessa. Yun ang susi. Naalala niya ang voice password na hinahanap ng system kanina sa basement ni Aurelia. Ang tunog ng cuckoo clock at ang huni ng ibon. Ang mga recording ni Amalia na itinago niya sa loob ng 3 taon. Hindi iyon basta-basta recordings ng mga leksyon. Iyon ay mga archives ng boses na naglalaman ng mga encrypted commands na ginawa ni Amalia para protektahan ang kumpanya. Aurelia, kailangan nating makauwi sa bahay namin sa Quezon. Hindi sa mansyon ng mga Vergara. Kailangan ko ang mga lumang tape recordings ni nanay. Iyon ang encrypted key para sa server ni Sterling. Tumingin si Aurelia kay Tessa at sa pagkakataong ito, nakita niya ang bagong Tessa, isang babaeng hindi na nagtatago, kundi isang babaeng naghahanap ng hustisya sa sarili niyang mga kamay. Kung iyon ang gusto mo, doon tayo pupunta, sagot ni Aurelia habang pinihit ang manibela patungo sa kalsadang bumabalik sa kanilang bayan. Sa gitna ng ulan, ang sasakyan ay tila isang maliit na bagon na bumabaybay sa isang madilim na dagat. Ang nakaraan at hinaharap ay nagtatagpo sa bawat kilometro. Hindi na lamang ito laban para sa isang kumpanya. Ito ay laban para sa karapatang magkaroon ng boses sa isang mundong pilit silang pinatatahimik. At sa pagkakataong ito, si Tessa ay hindi na lamang isang biktima, siya ang bagong boses ng katotohanan. Ang bawat yabag ni Tessa sa mabulok na hagdanan ng kanilang lumang bahay sa Quezon ay tila isang babalang isinisigaw ng mga tuyong kahoy. Ang hangin sa loob ay amoy alikabok, amoy lumang papel, at amoy ng mga panahong hindi na kailanman babalik. Bitbit ang kanyang laptop at ang munting flashlight, binagtas niya ang dilim patungo sa attic, ang lugar kung saan itinago ni Doña Amalia ang kanyang pinakaingat-ingatang kayamanan.
Aurelia, bilisan mo. I can feel them. Malapit na sila. Bulong ni Tessa ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa kilabot na dulot ng bawat aninong gumagalaw sa dingding. Sa isang sulok ng attic sa ilalim ng mga lumang textbook na inuuod, na nahanap nila ang isang kahon ng sapatos. Sa loob nito ay maayos na nakasalansan ang mga cassette tapes. Ang mga label ay sulat kamay ng kanyang ina. Para sa aking Tessa, ang basa niya sa isa. Naramdaman ni Tessa ang pagsikip ng kanyang dibdib. Iyon ang mga recording ng boses ni Amalia bago pa ito tuluyang lamunin ng dilim ng Alzheimer's. Isinalpak ni Tessa ang isa sa mga tape sa lumang recorder. Isang mahinang tunog ng pag-ikot ng tape, ang pumuno sa katahimikan. Kasunod ang boses na kay tagal na niyang gustong marinig ng buo. Tessa, anak, kung naririnig mo ito malamang ay nakalimutan ko na ang pangalan mo. Pero huwag kang matatakot. Ang boses na ito ang magbubukas ng pintong itinago ko. Tandaan mo ang huni ng ibon sa orasan ni Lolo Manuel? Ayana, it's the frequency, Kitan. Bulalas ni Aurelia habang mabilis na isinasaksak ang cable sa laptop. Sterling's men are looking for this. Kapag nakuha natin ang data, we can wipe out their entire server. Ngunit sa gitna ng pag-upload isang malakas na tunog ng pagpreno ng mga sasakyan, ang narinig nila mula sa labas. Ang liwanag ng mga dambuhalang SUV ay tumama sa bintana ng attic na nagdulot ng pagguhit ng mga mahahabang anino sa kisame. Ang katahimikan ng probinsya ay nabasag ng mga yabag ng mabibigat na sapatos sa damuhan. They're here to get to. Ani Aurelia ang kanyang muka ay namutla sa ilalim ng asul na liwanag ng laptop. 10% more, Tessa, kailangan nating tapusin ito. I'll stall them, sabi ni Tessa, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Kinuha niya ang mga lumang bote ng thinner at alcohol na ginagamit noon ng kanyang ama sa pagpipinta. Maingat niyang ibinuhos ang mga ito sa paligid ng hagdanan at sa tambak ng mga lumang papel. Narinig nila ang paghampas sa pintuan sa ibaba. Ang tunog ng pagkawasak ng kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Kasunod nito ay ang boses ng isang lalaki malamig at walang puso. Miss Sarmiento, we know you're up there. Ibigay mo ang tapes at walang masasaktan. Never, sigaw ni Tessa. Tiningnan niya ang laptop. Upload complete. Aurelia, take the laptop. Go through the window sa likod ng malaking puno ng mangga. Takbo, utos ni Tessa. How about you, Tessa, don't be a martyr, pakiusap ni Aurelia. Kailangan kong masigurong walang matitirang bakas dito. If they get these tapes, they can reverse the encryption. Kailangan silang matunaw sa apoy. Go! Sa isang mabilis na kilos, tumalon si Aurelia palabas. Naiwan si Tessa sa gitna ng attic, hawak ang lighter. Naririnig na niya ang mga hakbang sa hagdanan. Ang mga lalaki ay paakyat na. Tiningnan ni Tessa ang cassette tape sa recorder, ang tanging kopya ng huling mensahe ng kanyang ina sa kanya. Ang huling beses na tinawag siya nito sa kanyang pangalan nang may buong kamalayan. Patawad, Nanay Putan, bulong niya habang tumutulo ang luha. I have to burn your past to save our future. Inisnab ni Tessa ang lighter. Ang apoy ay mabilis na gumapang sa mga tuyong papel, lalamunin ang lahat ng alaala ng Sarmiento House. Sa isang iglap, ang attic ay napuno ng naglalagablab na init at makapal na usok. Ang mga lalaking paakyat ay napaatras dahil sa biglang pagsiklab ng apoy. Tumakbo si Tessa patungo sa bintana. Ang init ay humahaplos na sa kanyang likuran. Bago siya tumalon, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Amalia mula sa recorder na unti-unti nang natutunaw. Mahal kita, Tessa. Tumalon si Tessa sa dilim. Ang hangin ay humampas sa kanyang mukha, habang ang liwanag ng nasusunog na bahay ay nagbibigay ng kakaibang kulay sa gabi. Pagbagsak niya sa malambot na lupa, halos mawalan siya ng hininga. Ngunit bago pa siya makatayo, isang kamay ang humawak sa kanyang buhok at marahas siyang iniangat. Nakalimutan mo yata, Tessa. Bulong ng isang pamilyar na boses. Si Maristela, hindi lang tapes ang kailangan namin. Kailangan ka rin namin bilang witness sa sarili mong pagkamatay. Huwag mong isiping nakatakas ka na, Tessa. Wala kang pupuntahan kundi sa impyernong ginawa mo para sa sarili mo. Ang boses ni Maristela ay kasing lamig ng hangin sa madaling araw, ngunit ang pagkakahawak niya sa buhok ni Tessa ay nag-aapoy sa higpit. Bawat paghila nito ay nagbabaon ng matinding kirot sa anit ni Tessa, ngunit pinilit niyang huwag umiyak.
Sa likuran nila ang lumang bahay ng mga Sarmiento ay patuloy na nilalamon ng apoy. Ang liwanag nito ay nagpapakita sa nababaliw na ekspresyon sa mukha ni Maristela. "You are pathetic, Maristela." Sagot ni Tessa habang pilit na inaangat ang kanyang mukha upang salubungin ang paningin ng kanyang kalaban. Ang amoy ng usok at pawis ay nakadikit sa kanyang balat, ngunit ang kanyang dangal ay nananatiling buo. "Kahit makuha mo pa ang lahat ng pag-aari ko, kahit nakawin mo pa ang asawa, at ina ko, mananatili kang anino na nagmamakaawa ng atensyon. Isang anak sa labas na kailanman ay hindi ituturing na tunay na Vergara." Isang mabigat at malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Tessa. Ang puwersa nito ay nagpabagsak sa kanya sa maputik na damuhan, nag-iwan ng matinding hapdi at init na tila sumusunog sa kanyang balat. Ang panlasa ng sariling dugo ay mabilis na kumalat sa kanyang bibig. "Shut up, wala kang alam sa mga sinakripisyo ko para sa pamilyang ito." Sigaw ni Maristela, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at desperasyon. "I gave them everything. I gave Ignacio the courage that you stripped away from him. Ako ang nagligtas sa lakbay-aral mula sa pagkabangkarote. Sa pamamagitan ng pagbebenta ng pagkatao ng mga matatandang walang kalaban-laban," pangungutya ni Tessa, dahan-dahang bumabangon habang nakahawak sa kanyang sumasakit na tagiliran. Mula sa dilim, isang itim na van ang mabilis na huminto sa kanilang harapan. Bumukas ang pinto nito at iniluwa ang isang pamilyar na bulto, si Ignacio. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, ang kanyang damit ay gusot, at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis. "Maristela, tama na iyan. Wala na tayong takas. Tumawag na sa akin si Mama. Nasa boardroom sila ngayon naghihintay." Nanginginig na utos ni Ignacio. Tiningnan niya si Tessa at sa isang saglit dumaan ang matinding hiya at pagsisisi sa kanyang mga mata. "Tessa, I'm so sorry. Hindi ko ginustong umabot tayo sa ganito. Huwag mong kausapin ang babaeng iyan na parang biktima siya," bulyaw ni Maristela, habang marahas na itinutulak si Tessa papasok sa loob ng van. "Kung hindi dahil sa pagiging pakialamera niya, tahimik sana ang buhay natin. Dalhin natin siya sa main office. Let Doña Eulalia deal with her." Ang biyahe patungo sa sentro ng Maynila ay binalot ng nakakabinging katahimikan. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Ignacio at ang malamig na hangin mula sa aircon ng sasakyan. Pinikit ni Tessa ang kanyang mga mata. Ang kanyang isip ay nagdarasal na sana ay nakalayo na si Aurelia, dala ang laptop na naglalaman ng lahat ng katibayan. Pagdating nila sa dambuhalang gusali ng lakbay-aral, dinala agad si Tessa sa pinakamataas na palapag. Ang boardroom ay madilim, tanging ang malaking ilaw sa gitna ng mahabang mesa ang nakabukas. Nakaupo roon si Doña Eulalia Vergara. Ang matanda ay nakasuot pa rin ng kanyang formal na kasuotan, ngunit ang dati nitong tindig na puno ng kapangyarihan ay may halong kaba na ngayon. "Sit down, Tessa," malamig na utos ni Eulalia. Inilapag nito ang isang manipis na folder sa ibabaw ng mesa. "Let us put an end to this childish game. Alam ko kung ano ang ginawa mo sa Quezon. Sinunog mo ang mga ebidensya dahil alam mong matatalo ka rin. Ngayon gusto kong pirmahan mo ang manifestong ito. Aaminin mo na ikaw ang nagplano ng data breach at ikaw ang nakipagsabwat kay Sterling." Isang mapait na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Tessa. Ang tawa niya ay umalingaw-ngaw sa malawak na silid, nagbigay ng kilabot sa mga taong naroon. "Bakit ka tumatawa, baliw ka na ba?" iritabling tanong ni Maristela habang nakapamewang sa tabi ng mesa. "Tumatawa ako dahil hanggang ngayon pilit niyo pa ring sinusuot ang korona ng pagiging inosente kahit nabubulok na ang kaluluwa ninyo," sagot ni Tessa. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata si Doña Eulalia. "Tingnan mo ang ginawa mo sa pamilyang ito, Eulalia. Sinira mo ang legacy ng asawa mo. Ginawa mong kriminal ang sarili mong anak. At ito namang si Maristela, ginawa mong asong sunod-sunuran kapalit ng kaunting pagmamahal na kailanman ay hindi mo ibibigay sa kanya ng buo." Nanlaki ang mga mata ni Maristela. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat baba. "Huwag mong idamay si Mama rito. Siya lang ang nag-iisang tumanggap sa akin. Tinanggap ka niya dahil kailangan niya ng taong gagawa ng maduduming trabaho niya," madiing sagot ni Tessa. "Ginamit niya ang uhaw mo sa pamilya para saktan ako at para protektahan ang yaman niya. Iyan ba ang pamilya para sa iyo, Maristela?" "Shut up," sigaw ni Maristela, handa na sanang sumugod muli upang manakit. Ngunit bago pa man siya makalapit ang mga dambuhalang screen sa loob ng boardroom, ay biglang bumukas ng sabay-sabay.
Ang malakas na liwanag nito ay nagpasilaw sa kanilang lahat. Sa screen, hindi ang logo ng lakbay-aral ang lumitaw kundi ang mga bank records, mga pekeng kontrata, at ang sikretong email sa pagitan ni Doña Eulalia at ng kumpanya ni Sterling. Ano ito, Ignacio? Patayin mo yan! Nagpapanik na utos ni Eulalia habang pilit na pinipindot ang mga remote control sa mesa. Hindi ko magawa, mama, naka-lockdown ang buong system natin. Sagot ni Ignacio habang nanginginig na nagtatype sa kanyang tablet. Ngumiti si Tessa. Ang kanyang mga sugat at pagod ay tila naglaho. Akala niyo ba ay sinunog ko ang ebidensya? Sinunog ko lamang ang nakaraan. Bago pa ninyo ako mahuli, naipadala ko na ang buong database kay Aurelia. At sa mga sandaling ito naka-broadcast na ang lahat ng iyan sa lahat ng media outlets sa board of directors at sa mga ahensya ng gobyerno. Namutla si Doña Eulalia. Ang kanyang mga kamay ay napakapit ng mahigpit sa gilid ng mesa. Ang kanyang pinakaiingatang reputasyon ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Tessa, bawiin mo iyan. Parang awa mo na. Lumuluhod na pagsamo ni Ignacio. Ang pagkalalaki at kayabangan nito ay tuluyan ng natunaw. Makukulong kaming lahat. Iyon naman talaga ang tamang lugar para sa mga magnanakaw. Malamig na sagot ni Tessa. Tumayo siya, inaayos ang kanyang gusot na damit. Ninakaw ninyo ang kumpanya ko, ninakaw ninyo ang dangal ko, at higit sa lahat pinagkakitaan ninyo ang sakit ng nanay ko. Walang awa na makakapagligtas sa inyo ngayon. Biglang bumukas ang malaking pintuan ng boardroom. Pumasok ang mga awtoridad kasama si Attorney Aurelia Montenegro. Ang malamig na kislap ng posas sa kamay ng mga pulis, ang naghudyat ng katapusan ng imperyo ng mga Vergara. Ang mabigat na paghampas ng kahoy na maso ng hukom ay nag-iwan ng isang malalim at nakakabinging katahimikan sa loob ng malamig na bulwagan ng korte. Makalipas ang ilang buwan mula noong gabi ng pag-aresto, narito muli ang magkabilang panig, hindi na lamang para pagtalunan ang mga ninakaw na yaman ng lakbay-aral, kundi para sa karapatan sa pag-aalaga kay Doña Amalia. Kahit nakalaya pansamantala sa pamamagitan ng piyansa bakas sa mukha ni na Doña Eulalia at Maristela ang pagguho ng kanilang kayabangan. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Maristela. Nakaupo siya sa tabi ng naguguluhang si Amalia, mahigpit na nakakapit sa braso ng matanda na tila isang linta na ayaw bumitaw sa kanyang biktima. Your Honor, look at her, ako ang kinikilalang anak ni Mama Amalia. Mangyak-ngyak na pahayag ni Maristela, pilit na pinapalambot ang kanyang boses upang magmukhang kaawa-awa sa harap ng husgado. Tessa abandoned her noong mga panahong nagpapakasarap siya sa Singapore. Ako ang nagpakain, nagpaligo, at nag-alaga sa inang itinapon niya. It will severely traumatize her kung ilalayo niyo siya sa akin. Tumingin ang hukom kay Amalia. Ang matanda ay nakayuko, nanginginig ang mga balikat habang pinagmamasdan ang mga estrangherong nakapaligid sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng takot at kalituhan, tila isang batang nawawala sa gitna ng isang madilim na gubat. Doña Amalia, malumanay na tanong ng hukom. Sino po ba ang gusto ninyong makasama? Sino po sa dalawang babaeng ito ang inyong anak? Bumilis ang tibok ng puso ni Tessa. Nakaupo siya sa kabilang dulo ng silid kasama si Aurelia. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ito na ang sandaling kinatatakutan niya, ang husgahan ng batas, base sa wasak na memorya ng kanyang ina. Lumingon si Amalia sa paligid. Tiningnan niya si Maristela pagkatapos ay tumingin kay Tessa. Walang anumang bakas ng pagkilala sa kanyang mga mata. Mas lalong humigpit ang hawak ni Maristela sa matanda. Mama, ako ito. Ang anak mo, di ba? Bulong ni Maristela. Tumango si Amalia dahil sa takot. Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga tao sa loob ng korte. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Doña Eulalia. Ngunit hindi umiyak si Tessa. Hindi siya nagmakaawa. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan at naglakad patungo sa gitna sa mismong mesa na nasa harap ng kanyang ina. Hindi niya pinilit na yakapin o hawakan si Amalia. Sa halip, mula sa kanyang bulsa inilabas niya ang 3 simpleng bagay at maingat na inilapag ang mga ito sa ibabaw ng makintab na kahoy, isang puting tisa, isang maliit na kahoy na 7 at ang lumang notebook na may drawing ng maliit na bangka. Your Honor, hindi po maaasahan ang alaala ng isang taong may Alzheimer's. Para sa mga legal na pangalan at muka, matatag na wika ni Tessa, ang kanyang boses
ay umaalingaw-ngaw sa buong silid na puno ng emosyon. Ngunit ang kaluluwa ay hindi kailanman nakakalimot sa mga bagay na minahal nito ng lubos. Tiningnan ni Amalia ang mga bagay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang panginginig ay unti-unting tumigil. Ang kanyang mga mata na kanina ay malabo at puno ng takot, ay biglang nagkaroon ng isang kakaibang liwanag. Binitawan niya ang braso ni Maristela. Dahan-dahan inabot ng kanyang nanginginig na mga daliri ang puting tisa. Hinawakan iyon ni Amalia na tila isang napakahalagang diamante. Gumawa siya ng 3 mahinang katok sa ibabaw ng mesa gamit ang tisa. Ang bawat pagdapo nito sa kahoy ay isang pamilyar na ritmo, isang himig ng nakaraan. Natahimik ang buong korte. Tumingala si Amalia kay Tessa hindi bilang isang may sakit kundi bilang isang guro. Ang huling bata, pabulong ngunit malinaw na wika ni Amalia. Ang huling bata ay hindi pa nagpapasa ng papel. Isang mainit na luha ang tumulo mula sa mga mata ni Tessa, ngunit ang kanyang likod ay nanatiling tuwid. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ina at sumagot ng mga salitang matagal na nilang sikreto. Dahil ako po ang nagwawasto ng mga mali para sa buong klase. Sagot ni Tessa, ang boses ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Ngumiti si Amalia. Isang ngiting hindi nakita ni Numan mula nang magsimula ang kanyang sakit. Hindi niya maalala ang pangalan ni Tessa, ngunit sa sandaling iyon, alam ng kanyang puso kung sino ang nagmamay-ari ng boses na iyon. Tumayo si Amalia, tinalikuran si Maristela at naglakad patungo kay Tessa. Niyakap niya ang kanyang anak mahigpit at puno ng kapayapaan. Objection, Your Honor. This is a trick, isang manipulation. Sigaw ng abogado ni na Eulalia habang si Maristela ay napatayo sa sobrang inis at pagkapahiya. Ngunit bago pa man makapagsalita ang hukom upang patahimikin ang nagkakagulong korte, ang mabibigat na pinto ng bulwagan ay bumukas. Ang tunog ng pagtulak sa dambuhalang kahoy ay kumuha sa atensyon ng lahat. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng simpleng damit, ang mukha ay pagod, ngunit ang mga mata ay puno ng determinasyon. Si Jacinta Ledesma, ang dating nurse. Nanlaki ang mga mata ni Maristela nang makita ang babae. Anong ginagawa mo rito eh? Nanginginig na tanong ni Maristela. Naglakad si Jacinta patungo sa witness stand, nilagpasan ang matalim na tingin ni Doña Eulalia. Tumingin siya sa hukom at pagkatapos ay sa sarili niyang anak na si Maristela bago siya nagsalita. Your Honor, nanginginig ngunit buo ang loob na wika ni Jacinta. Gusto ko pong tumestigo. Nais kong sabihin ang buong katotohanan tungkol sa kung paano namin kinasangkapan ang sakit ni Doña Amalia. At handa po akong tumestigo laban kay Doña Eulalia Vergara at laban sa sarili kong anak. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Jacinta ay tila mga matatalim na palaso na sunod-sunod na tumutusok sa baluti ng kasinungalingan ng mga Vergara. Sa harap ng husgado, isiniwalat ng matandang nurse kung paano pinilit ni Maristela na painumin ng maling gamot si Doña Amalia upang magmukha itong gulong-gulo sa tuwing may camera. Ikinuwento niya ang mga gabing umiiyak ang matanda habang pilit na pinapasa ulo ang mga linyang maninira kay Tessa. Ginawa ko po ang lahat ng inutos nila dahil tinakot ako ni Doña Eulalia na ipapapatay niya ang apo ko. Pahayag ni Jacinta, ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang kulubot na mukha. Lumingon siya kay Maristela, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagmamahal na nabahiran ng matinding pagsisisi. Patawad anak, patawad kung naging duwag ako, pero hindi ko na kayang panoorin kang maging isang buong halimaw. Sinungaling, napatayo si Maristela, ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at kahihiyan. Ang kanyang boses ay pumutok sa loob ng korte, puno ng pait ng isang inabandonang bata. How could you do this to me? Ako ang anak mo. Ako ang kadugo mo. You are supposed to protect me. Pinoprotektahan kita mula sa sarili mo, Maristela. Mahinahong sagot ni Jacinta, ang boses ay basag ngunit puno ng paninindigan. Sa kabilang dulo ng mesa, si Doña Eulalia ay pilit na pinapanatili ang kanyang tindig. Itinaas niya ang kanyang baba, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kayabangan na pilit ikinukubli ang takot. This is absurd, Your Honor. Hindi ako papayag na sirain ng isang hamak na katulong at ng kanyang bastardang anak ang pangalan ng aking pamilya. Do you know who I am?
Babayaran ko ang pinakamagagaling na abogado para buksan ang kasong ito. Ngunit hindi na umubra ang kanyang yaman at kapangyarihan. Kasabay ng testimonya ni Jacinta ay ang opisyal na paglabas ng warrant of arrest mula sa mga ebidensyang ipinadala ni Tessa sa cloud. Ang hukom ay nagbaba ng utos ng walang pag-aalinlangan. Lumapit ang mga alagad ng batas. Ang malamig na bakal na posas ay mahigpit na pumulupot sa mga pulso ni Doña Eulalia, isang bigat na kailanman ay hindi niya naranasan. Ang babaeng dating naguutos kung sino ang mabubuhay at mamatay sa lipunan ay hinihila na ngayon palabas ng korte ang kanyang mamahaling damit, ay nagusot ang kanyang mukha, ay pinagkakaguluhan ng mga kamera ng media na naghihintay sa labas. Si Ignacio ay nanatiling nakaupo, nakatitig sa kawalan. Hindi siya pinusasan, ngunit ang formal na pagtanggal sa kanya bilang CEO ng Lakbay Aral at ang naghihintay ng mga kasong kriminal ay sapat na para hubaran siya ng anumang natitirang dangal. Ang toring ginto na itinayo niya mula sa mga buto ng pangarap ni Tessa ay tuluyan ng gumuho, iniwan siyang nakalubog sa sarili niyang mga durog na bato. Makalipas ang ilang araw, ang malamig at madilim na pasilyo ng City Jail ay naging saksi sa huling pagharap ng dalawang babaeng pinag-isa ng tadhana at pinaghiwalay ng ambisyon. Tumayo si Tessa sa labas ng rehas. Sa loob ng makipot at mamasamasang selda, nakaupo si Maristela sa ibabaw ng manipis na higaan. Wala na ang mamahaling make-up, wala na ang mga alahas na nagpapanggap na corona. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay nanlalalim sa kakulangan ng tulog at labis na puot. Nang makita niya si Tessa, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maristela. Ano, pumunta ka ba rito para pagtawanan ako? Para ipamukha sa akin na nanalo ka? Pumunta ako rito para tapusin ang lahat ng ugnayan natin, malamig na sagot ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay walang galit, tanging isang malalim na awa na mas masakit pa sa anumang sampal. Lumapit si Maristela sa rehas, mahigpit na humawak sa malamig na bakal. Ang kanyang mukha ay napuno ng inggit na matagal na niyang itinatago. Nasa iyo na ang lahat, Tessa. Mahal ka ng nanay mo, pinakasalan ka ni Ignacio habang ako ay laging itinuturing na anak ng isang babaeng hindi man lang maamin ang sarili niyang dugo. Why couldn't you just give me a life? Bakit hindi ka na lang nagpatalo? Tiningnan ni Tessa ang mga daliri ni Maristela na namumuti sa pagkakakapit sa bakal. Ibinigay ko sa iyo ang trabaho ko, Maristela. Ibinigay ko ang tiwala ko at pati ang puwang sa tabi ng pamilya ko. Pero hindi isang buhay ang gusto mo. Bahagyang lumapit si Tessa, ang kanyang boses ay bumaba ngunit tumagos sa kaluluwa ng kanyang kausap. Gusto mong maglaho ang buhay ko para hindi mo na kailangang harapin ang sarili mong kawalan. Hindi ako ang sumira sa iyo, Maristela. Ang inggit mo ang umubos sa sarili mo. Bumagsak ang mga luha ni Maristela, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng ganap na pagkatalo. Wala siyang maisagot. Ang mga salita ni Tessa ay isang katotohanang matagal na niyang tinatakasan. Tumalikod si Tessa at nagsimulang maglakad palayo sa selda. Ang bawat hakbang niya ay tila pagpukpok ng pako sa kabaong ng nakaraan ni Maristela. Wala nang lingon-lingon, iniwan ni Tessa ang babaeng sumira sa kanyang buhay upang mabulok sa kulungang ginawa nito para sa sarili. Ngunit paglabas ni Tessa sa presinto, sinubok muli ang kanyang katatagan. Sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag ng dapit hapon, nakatayo si Ignacio sa tabi ng kalsada. Ang dating mayabang na bilyonaryo ay mukhang isang pangkaraniwang lalaking napag-iwanan ng panahon. Nang makita siya ni Ignacio, dahan-dahan itong lumapit. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng anumang bakas ng dating pag-ibig sa mukha ni Tessa. Ang malamig na hangin ng dapit hapon ay humaplos sa mukha ni Tessa, ngunit hindi nito nagawang palamigin ang tensyon sa pagitan nila ng lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata ni Ignacio na dati ay laging naghahanap ng pag-apruba at paghanga ay ngayon ay nakatitig sa kanya ng may matinding pagmamakaawa. Tessa, ngayon na nawala na ang lahat sa akin. Sapat na bang maging anino mo na lang ako para makabawi sa iyo? Basag na tanong ni Ignacio, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng kanyang gusot na pantalon. Hayaan mo akong tulungan ka. Hayaan mo akong itama ang mga mali ko. Tiningnan ni Tessa ang lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Walang puot sa kanyang mga mata, ngunit wala rin ang pamilyar na init na dati ay inilalaan niya rito.
Ignacio, ang pagiging anino ay nangangahulugan na patuloy kang magtatago sa likod ng ibang tao. Malumanay ngunit matatag na sagot ni Tessa. Hindi mo kailangang maging anino ko. Ang kailangan mo ay matutong tumayo sa sarili mong mga paa. Harapin ang mga kasalanan mo nang hindi naghahanap ng sino mang sasagip sa'yo. I saved you once and it destroyed me. Hindi ko na uulitin ang pagkakamaling iyon. Tumalikod si Tessa at naglakad palayo, iniiwan si Ignacio sa ilalim ng papalubog na araw. Walang sumunod na mga yabag. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi ipinilit ni Ignacio ang kanyang gusto. Tinanggap niya ang katahimikan bilang kanyang bagong katotohanan. Ang mga buwan ay dumaan na parang mga tuyong dahon na tahimik na inilipad ng hangin. Ang mga mararangyang sasakyan, ang malaking mansyon, at ang titulong CEO ay tuluyan ng naglaho sa buhay ni Ignacio. Inilipat siya ng batas sa isang maliit na apartment sa gilid ng Maynila. Wala nang mga katulong na mag-aasikaso sa kanyang mga damit. Wala nang mga tauhan na susunod sa kanyang bawat utos. Sa loob ng isang makipot na kwarto na amoy lumang kahoy at alikabok, ginugugol ni Ignacio ang kanyang mga gabi sa pagharap sa dambuhalang problema ng data privacy na naiwan ng lakbay-aral. Bilang bahagi ng kanyang probation, nagtatrabaho siya bilang isang unpaid consultant para sa grupo ng mga tech volunteers na inaayos ang mga ninakaw na impormasyon ng mga matatanda. Bawat file na nililinis niya ay isang tahimik na paghingi ng tawad. Isang maaliwalas na umaga, bumisita si Ignacio sa isang maliit na pasilidad na puno ng mga puno ng kalachuchi at mga halamanan. Ito ang gunita ni Amalia, ang sentrong itinayo ni Tessa para sa mga matatandang may problema sa memorya. Hindi pumunta si Ignacio upang magpakita o humingi ng atensyon. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting t-shirt at maong bitbit ang isang toolbox. Sa ilalim ng isang malaking puno, nakaupo si Doña Amalia. Nakangiti ang matanda habang pinapanood ang mga ibon. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan na matagal na niyang ipinagkait noong siya ay nasa pangangalaga pa ni Maristela. Lumapit si Ignacio hindi bilang isang manugang, kundi bilang isang ordinaryong repairman. Inilapag niya ang kanyang toolbox sa tabi ng isang sirang film projector na ginagamit ni Amalia upang panoorin ang mga lumang educational videos ng kanyang mga estudyante. Sinimulan niyang kalikutin ang mga tornilyo. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sa magaspang na trabaho. Lumingon si Amalia sa kanya. Iho, alam mo ba kung paano ayusin iyan? Kanina ko pa gustong mapanood ang klase ko. Baka hinihintay na ako ng mga bata. Nahinto si Ignacio. Isang masakit na bara ang bumuo sa kanyang lalamunan. Kung noong nakaraan ay baka pinilit niyang ipaalala sa matanda kung sino siya ngayon, ay tinanggap niya ang kanyang bagong papel. Opo ma'am, malambing na sagot ni Ignacio, pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Aayusin ko po ito agad para makapagturo na po kayo muli. Ako nga po pala si Ignacio, ang tagapag-ayos ninyo. Salamat Ignacio, ngiti ni Amalia habang marahang tinatapik ang balikat ng lalaki. Napakabait mo, sana ay may anak din akong kasing sipag mo. Tumango lamang si Ignacio at nagpatuloy sa pag-aayos. Ang kanyang puso ay tahimik na umiiyak ngunit puno ng kaluwagan. Mula sa hindi kalayuan nakatayo si Tessa. Pinagmamasdan niya ang buong eksena mula sa likod ng isang haligi. Nakita niya kung paano kinagat ni Ignacio ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang kanyang emosyon, kung paano nito maingat na inayos ang makina para lamang mapasaya ang kanyang ina. Ang lalaking dati ay laging gustong nasa gitna ng entablado, ngayon ay kontento na sa pagiging isang hindi kilalang tagapag-ayos. Nang matapos ang trabaho at magsimulang umikot ang pelikula sa screen, masayang pumalakpak si Amalia. Dahan-dahang tumayo si Ignacio, nagpunas ng pawis sa kanyang noo at naglakad palayo upang hindi makaabala. Nang magtagpo ang kanilang landas ni Tessa sa may pasilyo, huminto si Ignacio. Ibinaba niya ang kanyang toolbox at yumuko ng bahagya bilang tanda ng paggalang. Don't worry Tessa, at simula ni Ignacio, ang kanyang boses ay kalmado. Hindi ko ipinilit na kilalanin niya ako. At hindi ako nandito para guluhin kayo. May sira lang talaga ang projector na idinonate ko noong nakaraan, kaya inayos ko. Tiningnan ni Tessa ang magagaspang na kamay ni Ignacio, mga kamay na dati ay puro pirma lamang sa mga peking dokumento ang ginagawa. Bakit mo ginagawa ito Ignacio? Wala na ang kumpanya. Wala nang mga reporter na kukuha ng litrato mo.
Hindi mo na kailangang magpanggap. Hindi na ako nagpapanggap. Sagot ni Ignacio, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang sinseridad na hindi pa nakita ni Tessa kailanman. Gumagawa ako ng tama hindi para bumalik ka sa akin. Ginagawa ko ito dahil ito ang nararapat. You were right. I need to stand on my own. And part of standing on my own is accepting that some broken things can be fixed like that projector. But some things, I just have to live with. Mula sa bulsa ng kanyang maong naglabas si Ignacio ng isang nakatuping dokumento at maingat na inabot iyon kay Tessa. Pinirmahan ko na. Walang kondisyon, walang hinihinging kapalit. Malaya ka na, Tessa. Kinuha ni Tessa ang papel. Ito ang mga papeles para sa formal na paghihiwalay nila. Ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanila ay tuluyan ng naputol. Ang maalat na hangin mula sa dagat ng Quezon ay humaplos sa mukha ni Tessa, tinatangay ang huling bakas ng kapaguran mula sa magulong syudad ng Maynila. Nakatayo siya sa balkonahe ng isang simpleng gusali na gawa sa kahoy at salamin pinagmamasdan ng tahimik na paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Wala nang mga nakakapasong ilaw ng kamera, wala nang mga mapanlinlang ng ngiti ng mga mamumuhunan. Ang tanging naririnig niya ay ang payapang awit ng kalikasan na tila nagaanyaya sa kanya na magpahinga. Sa likuran niya ang malawak na bulwagan ay napupuno ng mga guro mula sa iba't ibang probinsya. Kabilang doon si Lolo Manuel, ang matandang guro na minsan ay tinulungan ng kanyang ina. Dito gaganapin ang huling kabanata ng negosyo ng lakbay-aral. Ngunit hindi upang ideklara si Tessa bilang bagong reyna ng ₱1 bilyong kumpanya. Naglakad si Tessa patungo sa entablado, ang kanyang mga hakbang ay magaan at puno ng kasiguraduhan. Pag-akyat niya, isang malalim at taus-pusong palakpakan ang sumalubong sa kanya. Tiningnan niya ang bawat mukha sa silid, mga mukhang puno ng pag-asa, mga kamay na sanay sa paghawak ng tisa at pambura. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo ngayon. Simula ni Tessa, ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng emosyon. Ilang buwan na ang nakalilipas, bumalik ako sa Pilipinas para bawiin ang kumpanyang kinuha sa akin. Akala ko ang tagumpay ay nasusukat sa pagbabalik ng pangalan ko sa tuktok ng korporasyon. Ngunit natutunan ko na ang katarungan ay hindi ang pagpapalit ng isang mapang-abusong leader ng isa pang leader. Ang tunay na katarungan ay ang pagbabalik ng kapangyarihan sa mga taong talagang nagpapawis para rito. Kinuha ni Tessa ang isang makapal na dokumento mula sa podium. Simula sa araw na ito, ang lakbay-aral ay hindi na isang pribadong korporasyon. Ibinibigay ko ang kabuuang pagmamay-ari nito sa isang kooperatiba ng mga guro. Kayo na ang magdedesisyon, kayo na ang mamumuno. Ang mga datos ng mga matatanda ay tuluyan ng binura sa aming mga server at ang kumpanyang ito ay babalik sa orihinal nitong layunin, ang maging tulay ng edukasyon at hindi kasangkapan ng kasakiman. Ang mga guro ay tumayo. Ang ilan ay hindi napigilan ang pagtulo ng kanilang mga luha habang nagpapasalamat. Si Lolo Manuel ay lumapit sa unahan, inabot ang kamay ni Tessa at marahang pinisilyon. Wala siyang sinabing kahit ano, ngunit ang init ng kanyang palad ay sapat na upang iparating ang pasasalamat ng isang buong henerasyon ng mga edukador. Sa kabilang dulo ng silid nakatayo si Attorney Aurelia Montenegro. Tumingin si Aurelia kay Tessa ng may paghanga. Sa haba ng panahon na inilaan ni Aurelia sa pagpapabagsak ng mga korporasyon, ngayon lang siya nakakita ng isang taong ginamit ang tagumpay, hindi upang maghiganti, kundi upang magpalaya. Kinahapunan bumalik si Tessa sa gunita ni Amalia, ang maliit na santuwaryo na ipinatayo niya sa gitna ng isang malawak na hardin. Wala itong matataas na bakod o mapuputing pader na parang ospital. Ito ay isang tahanan puno ng mga bulaklak, mga lumang libro, at mga kantang nagbabalik ng mga masasayang alaala. Nakaupo si Doña Amalia sa ilalim ng isang puno ng bougainvillea. Ang mga rosas na bulaklak nito ay tila nagpuputong ng korona sa puting buhok ng matanda. Hawak ni Amalia ang isang maliit na watering can, maingat na dinidiligan ang mga halaman kahit umuulan na ng bahagya. Lumapit si Tessa at naupo sa isang bakanteng silya sa tabi ng kanyang ina. "Ma'am, baka po sipunin kayo, medyo malamig ang hangin." Malambing na wika ni Tessa habang ipinapatong ang isang mainit na kumot sa mga balikat ni Amalia. Lumingon si Amalia, ang mga mata nito ay nagpakita ng isang maamong kalituhan. "Teacher ka rin ba rito, iha? Bago ka ba sa eskwelahan natin?" Sanay na si Tessa sa mga ganitong araw.
Natutunan na niyang huwag ipilit ang kanyang pangalan sa isang isipang unti-unting lumalabo. Natutunan niyang ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa pagkilala ng utak, kundi sa pakiramdam ng puso. Opo, Mama Amalia. Nakangiting sagot ni Tessa, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Ako po iyong bagong guro sa kabilang kwarto. Gusto ko po sanang matuto mula sa inyo. Ngumiti ng napakatamis si Amalia. Inabot ng matanda ang kamay ni Tessa at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Naku, napakaganda mong bata. Pagigihan mo ang pagtuturo, ha? Ang mga bata kailangan ng mahabang pasensya. Katulad ng anak ko, ang anak kong si Tessa. Alam mo ba, napakatalino ng batang iyon? Kahit nasaan man siya ngayon, alam kong gumagawa siya ng kabutihan. Hindi na napigilan ni Tessa ang pagpatak ng kanyang mga luha. Yumuko siya at inilapat ang kanyang pisngi sa mainit na palad ng kanyang ina. Hindi siya kilala ni Amalia ngayon bilang kaharap nito, ngunit sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng matanda si Tessa ay nananatiling kanyang pinakamalaking pagmamalaki. Hindi na niya kailangang ipaglaban ang kanyang puwang sa memorya nito. Sapat nang alam niyang minamahal siya nito ng walang hanggan. Nang sumapit ang hapon, nagsimulang mag-ayos ang mga tauhan ng sentro para sa isang maliit na salo-salo. Kaarawan ni Amalia. Walang malalaking media, walang mga politikong nagkukunwaring nagmamalasakit. Tanging mga kaibigan, ilang mga guro, at ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya ang naroon. Habang inaayos ni Tessa ang maliit na cake sa gitna ng mesa, ang pinto ng hardin ay dahan-dahang bumukas. Isang figura ng lalaki ang pumasok. Nakasuot ng simpleng polo shirt at pantalon, bit-bit ang isang lumang kahon ng mga vinyl records na matagal nang hinahanap ni Amalia. Si Ignacio. Huminto siya sa may pasukan, nag-aalinlangan kung nararapat ba siyang pumasok at sumira sa kapayapaan ng okasyon. Tumingin si Tessa sa kanya. Ang hangin ay huminto sa pag-ihip at ang mga bisita ay tila nawala sa kanilang paligid. Ang mga mata nilang dalawa ay nagtagpo, nag-uusap sa isang wikang sila lamang ang nakakaintindi, isang wika ng pagpapatawad na dumaan sa apoy ng paghihirap. 2 taon ang lumipas na parang tahimik na pag-atras ng alon sa dalampasigan. Iniiwan ang dalampasigan na makinis at malinis mula sa anumang bakas ng bagyo. Ang lumang paaralan sa Quezon na minsan ay naging saksi sa kasakiman. At pagtatraidor ay napuno ng puting tela at mga sariwang bulaklak ng sampagita. Walang mga nagkikislapang kamera ng media, walang mga mayayamang mamumuhunan na nakasuot ng mamahaling barong at gown. Ang mga panauhin ay binubuo lamang ng mga guro, mga lumang kaibigan, at ang mga taong piniling manatili nang walang hinihinging kapalit. Nakatayo si Tessa sa gitna ng silid, nakasuot ng isang simpleng puting bestida na sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa kanyang harapan ay si Ignacio. Wala na ang mamahaling relo at ang tindig ng isang bilyonaryo na laging nagmamadali. Ang lalaking kaharap niya ngayon ay may mga kalyo sa kamay mula sa pag-ayos ng mga sirang kagamitan, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng kalangitan matapos ang ulan. Hindi sila nagmamadaling bumalik sa pagiging mag-asawa noong mga nakaraang taon. Nagsimula sila sa simula, nag-uusap bilang magkaibigan, nagkikita bilang 2 taong nagpapahilom ng kani-kanilang mga sugat. At ngayon napagpasyahan nilang bumuo ng isang bagong pangako, hindi bilang pagpapatuloy ng nakaraan, kundi bilang isang ganap na bagong yugto. Sa unahang hanay ng mga upuan, nakaupo si Doña Amalia. Ang matanda ay masayang nakatingin sa mga bulaklakang isipan, ay malayang naglalakbay sa sarili nitong mundo. Nang makita niya si Tessa, na naglalakad palapit sa kanya, isang maamong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Araw ba ng pagtatapos mo ngayon, ihab? Tanong ni Amalia, ang boses ay puno ng kuryosidad at pagmamalaki. Marahang lumuhod si Tessa upang magpantay ang kanilang mga mukha. Hinawakan niya ang kulubot na kamay ng kanyang ina at idinikit ito sa kanyang pisngi. Opo, Nay. Gagraduate na po ako mula sa isang buhay na palaging nagpapatunay na karapat-dapat akong mahalin. Hindi lubos na naintindihan ni Amalia ang malalim na kahulugan ng mga salitang iyon, ngunit naramdaman niya ang init ng luha ni Tessa. Hinaplos ng matanda ang buhok ng kanyang anak. Kung gayon, huwag ka nang bumalik sa lumang klase, umabante ka na sa mas magandang silid. Ang simpleng payo ng isang inang limot na ang nakaraan ay tumagos sa pinakamalalim na sugat ni Tessa, tuluyan itong pinaghilom. Tumayo si Tessa at humarap kay Ignacio.
Ang kanilang mga kamay ay nagtagpo, hindi na mahigpit, at puno ng kontrol, kundi magaan at puno ng paggalang. Pinapatawad kita, Ignacio, kawika ni Tessa. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi ko kinakalimutan ang mga nangyari at hindi ko binubura ang sakit. Pinapatawad kita dahil pinili mong harapin ang pinakamadilim na bahagi ng iyong sarili kahit alam mong wala kang pabuya na makukuha. Pinapatawad kita dahil natuto kang magmahal nang hindi nagtatago sa anino ng iba. Nanginginig ang mga labi ni Ignacio habang tinititigan ang babaeng minsan niyang sinira. Ngunit ngayon ay siyang nagbigay sa kanya ng panibagong buhay. Hindi ko hinihiling na ibalik ang dati nating pwesto, Tessa. Ang hinihiling ko lamang ay ang karapatang maglakad sa tabi mo. Bumuo tayo ng isang bagong tahanan kung saan walang sino man ang kailangang gawing sandata ang sakripisyo ng iba. Wala silang pinirmahang mga bagong kontrata ng negosyo. Wala silang isinumpang sumpaan na pilit mag-aayos sa mga bagay na basag na. Ang ginawa nila ay pumili araw-araw na piliin ang katotohanan, ang pag-unawa at ang kapayapaan. Nang matapos ang simpleng seremonya, naglakad sila palabas ng paaralan, patungo sa malawak na hardin. Sa sandaling iyon, ang paghampas ng bakal na kampana ng paaralan ay umalingaw-ngaw sa buong paligid naghuhudyat ng uwian para sa mga mag-aaral ng kalapit na bayan. Pagkarinig sa tunog ng kampana, biglang tumigil si Amalia. Tumingala ang matanda sa kalangitan at sinimulang kantahin ang isang lumang uyiyi, ang parehong kanta na ginamit niya upang patulugin si Tessa noong siya ay bata pa, at ang parehong kanta na naging susi sa pagpapabagsak sa mga taong umabuso sa kanila. Humigpit ang hawak ni Tessa sa kamay ng kanyang ina. Nakisabay siya sa pag-awit, ang kanilang mga boses ay naghahalo sa hangin, lumilikha ng isang himig na walang sakit at walang pangamba. Lumingon si Tessa sa likuran at nakita si Ignacio na tahimik na naglalakad ilang hakbang mula sa kanila. Hindi nito sinubukang humarang o kumuha ng atensyon. Hinayaan nitong mag-isa sina Tessa at Amalia sa kanilang sagradong sandali, isang patunay ng tunay na pagmamahal na nakakaalam kung kailan dapat lumanhig. Si Tessa ay umuwi sa Pilipinas upang bawiin ang isang kumpanya, linisin ang kanyang pangalan at labanan ang mga kasinungalingan. Ngunit sa huli, ang pinakamalaking gantimpala na kanyang nakuha ay hindi nabibilang sa pera o kapangyarihan. Nakuha niya ang karapatang mahalin ang kanyang ina kahit hindi na siya nito maalala. Nakuha niya ang karapatang magpatawad nang hindi binubura ang pananagutan. At nakuha niya ang kalayaang pumili ng pag-ibig sa isang lalaking natutong magpakumbaba matapos mawala ang lahat ng kanyang kayabangan. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan, patuloy ang pag-awit ng mag-ina habang ang buhay ay tahimik na nagpapatuloy, puno ng pag-asa, puno ng pag-ibig at higit sa lahat puno ng katotohanan.